Sa pagdadalamhati ni Elaine sa pangiiwan sa kanya ng kasintahang si Alfred, ay naibigay niya ang sarili sa isang Louis Vergara sa hindi inaasahang pagkakataon. Pero katulad ni Alfred, para itong isang gunita na nang iwan sa kanya ng isang mapait na alaala. Iginapang niya ang 6 na sanggol na naging bunga ng isang gabing pagkakamali niya. Pero nagbalik si Louis pagkatapos matuklas ang nagbunga ang isang gabing namagitan sa kanila para kunin ang kanyang mga anak kapalit ng malaking halaga. Paano nga ba tatanggapin ni Elaine ang kasabay ng pagbabalik ni Louis ay natuklasan niyang hindi lang pala katawan niya ang nakuha ng lalaki, kundi pati ang kanyang puso. Pasado 4:00 ng madaling araw nang bulabugin si Elaine ng malakas na alarm mula sa kanyang cellphone. Nakapikit pa ang kanyang mga mata na pinatay iyon at natulog ng muli. Antok na antok pa kasi siya dahil 2:00 na ng madaling araw siyang umuwi matapos ang rehearsal nila para sa gaganaping pelikula sa araw ding yun. Hindi siya sikat na artista katulad ni na Alfred Ignacio at Cara Solman. Pero dahil tisay at hindi nalalayo ang muka at katawan sa isang Barbie Imperial, ay natanggap siya sa isang audition at isinalang agad sa isang movie. 5 taon na ang nakalilipas. Ilang movie ang kanyang sunod-sunod na pinagbidahan kasama si Alfred Ignacio. Masasabing maswerte siya noon sa 15 nag-audition dahil tanging siya lamang ang nakuhang kapareha ng isang Alfred Ignacio na ngayon ay kasintahan na, samantalang dati crush niya lamang at palihim na kinukuhanan ng picture. Salamat na lang sa British look ng ama dahil kahit hindi siya naging tagapagmana sa kayamanan nito, gawa ng may pamilya na pala ito sa ibang bansa at binuntis lang ang kanyang ina, at least maganda naman ang kanyang lahi. At ang beauty na ito ang nagdala sa kanyang panandaliang pag-angat at rason din para makuha ang lalaking kinababaliwan niya noon. Ate Elaine, ano ba ang ingay? Reklamo ng pinsan niyang si Debbie nang muling umatungal ang kanyang alarm clock pagkatapos lamang ng 5 minuto. Kung malapit lang ito malamang sa malamang, ibinato na ng pinsan niya ang maingay na iyon. May pagkamaldita pa naman si Debbie. Naalimpungatan na namang bumangon si Elaine kasi naman kailangan na niyang mag-prepare dahil may taping pa sila mamaya para sa bagong movie nila ni Alfred. Oo na, heto na nga bumabangon na. Nakapikit ang mga mata niyang kinapa ang cellphone para patayin ang alarm clock, as in yung hindi na mag-iingay pang muli. Nagpapapadyak pa sa inis si Debbie dahil matagal na hinagilap ni Elaine ang kanyang cellphone. Kasama niya kasi ito sa isang silid dahil may 3 kwarto lamang sa bahay ng kanyang tita Barbara. Sa kabilang silid naman ay ang kanyang tita na kasama ang bunsong anak na si Ruby. Sa isang silid, solo ang gitnang anak nitong si Timmy. 10:00 pa kasi ang pasok ni Debbie bilang nurse sa isang hospital at 10:00 ng gabi naman ang uwi nito, malayo sa oras ng kanyang schedule. At kung bakit dito siya nakikisiksik sa tita Barbara niya, yun ay dahil sa ulila na siya since pinanganak siya. Ang tita Barbara niya ang nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Kaya nang makatapos ng kolehiyo at makapagtrabaho, tinulungan niya ito sa pagpapaaral sa 3 mga anak. Si Debbie ay isa ng ganap na nurse, si Timmy naman ay sa call center nagtatrabaho at ang bunsong si Ruby graduating na ng education. Hindi sa pagmamalaki, siya ang nagpaaral sa 3 nagpatapos, kaya nga wala siyang naitabi sa 5 taon niyang pag-aartista kahit ni 5 duling. Wala kasing maaasahan ng tita niya dahil ng ibang bahay ang asawa nito, saktong nagsisipag-aral ang mga ito. Pero ngayon kahit papaano, maalwa na ang buhay ng kanyang tita, lalo at may nagsusustentong afam. Hindi nito sinayang ang perang ipinapadala ng mayamang foreigner dahil nagpatayo ito ng sariling salon. Bukod dun, may paupahang 3 pinto ng apartment. Elaine, dadaanan kita. Chat mula kay Alfred kaya tuluyang nagising ang natutulog na diwa ni Elaine at excited na pumasok ng banyo upang maligo. Excited kasi siyang makita ang nobyo. Pakanta-kanta pa ang dalaga habang nagbibihis. Nagsuot lamang siya ng simpleng blouse at skirt at nagpahid ng manipis na makeup sa kanyang muka at lumabas ng kwarto. Nadatnan niyang nagkakape ang kanyang tita sa komedor kasama si Chilling na kasambahay. Napakunot pa ang noo pagkakita sa kanya. Halos kauuwi mo lang ng 2:00. Hindi ba pwedeng magpahinga ka naman? Puna nito at sinenyasan si Chilling na ipagtimpla siya ng kape. Kumilos ka agad ang babae.
May taping kami ngayon tita, 4:00 daw dapat nasa studio na. Baka pag natapos ang movie na to, mag-unwind naman tayo. Matagal na ring nag-aaya si Alfred na mag-out of town sila kaso noong nakaraang buwan lang may bago siyang endorser kaya hindi natuloy. Magandang ideya, naku matutuwa ang mga anak ko. Bigla ay napangiti ang kanyang tita. Ma'am, isama niyo ko sa unwind niyo ha para makahanap naman ako ng afam doon. Singit sa kanilang chilling na may daladalang isang tasa ng kape at inilapag sa kanyang harapan. Natural na kasama ka, walang magbibit-bit na mga gamit namin. Pagbibiro ni tita pero tuwang-tuwa naman si Chilling. Siya ay agad na hinigop ang kape para tuluyang magising. Sa totoo lang kasi gusto pa niyang humilata at matulog pero marami naman siyang oras gawin yun kapag wala siyang project. Minsan isang buwan din siyang tenga sa bahay kaya habang meron sinusulit na niya. Nang dumating ang sundo niya, agad tumakbo sa gate palabas si Elaine at sakto lang na nagpaalam sa tiyahin. Tahimik si Alfred habang nagbabiyahe at siya naman maraming kwento tungkol sa mga nangyari kahapon at sa mga plano nila about sa trabaho, especially sa kanilang dalawa na walang response mula dito. Elaine, pwede ba tayong mag-usap mamaya pagkatapos ng taping? Bago siya bumaba sa kotse nito, nahimigan niya ang pakiusap na tono ni Alfred na wala ang ngiti sa kanyang labi. Di ba nga palagi naman tayong nag-uusap pagkatapos ng trabaho? Anong bago? Aniya at hinuli ang kamay nito, tsaka iginiya sa loob ng estudyo pero binawi iyon ng lalaki na kanyang ipinagtaka. Seryosong usapan Elaine tungkol sa ating dalawa sa relasyon natin. Natigilan siyang napapaisip. Wala naman silang problema. Kahit naman nabala siya ay palaging may time kay Alfred. Katunayan lahat ng free time kung meron man, ibinibigay niya sa lalaki. Pero kung talagang may kailangan silang pag-usapan, ay okay lang sa kanya. Sabay silang pumasok sa loob at masayang sinalubong ang mga kasamahan. Sa set habang isinasagawa ang taping, napansin niyang sweet na sweet si Kara kay Alfred. Kung dati, inaabutan siya nito ng tubig, ngayon ay hindi na. Nisulyap at tanungin siya kung gusto niyang uminom, wala itong ginawa. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero dama niya ang malaking pagbabago ni Alfred na siguro kailangan nilang pag-usapan. Matapos ang taping ng love triangle ni na Elaine, Kara at Alfred, dinala siya ng nobyo sa isang tahimik na lugar kung saan nga raw sila pwedeng mag-usap. Sa sobrang seryoso nito, kinakabahan si Elaine. Napalinga siya sa nobyo kung kailan ba ito magsasalita. Para bang tinatansya ng lalaki kung gaano siya kahanda sa sasabihin nito. Siya naman ay nakatingin lamang sa gawin ni Alfred at inaantay itong magsalita. Elaine, siguro nga kailangan na nating maghiwalay. Kalaunan nga ay sabi nito. Halos nabingi siya sa sobrang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pakiramdam ni Elaine, tumigil saglit sa pag-inog ang oras niya habang dama ang mabigat na bagay sa kanyang puso. Bakit? Nauutal si Elaine na masabigla ang mata sa luha. Si Alfred ay nagbaba ng tingin at hindi kayang salubungin ang sakit na gumuhit sa mga mata ng babae. Pero gusto niyang maging matapat kay Elaine. Mahirap naman kung ipagpapatuloy pa nila ito, gayong kay Kara na siya masaya. I'm sorry Elaine, pero kasi hindi na kita mahal. Si Kara, siya na ngayon ang mahal ko. Sa kanya na ako masaya. Buong pagtatapat ni Alfred na tila punyal na tumarak sa puso ni Elaine. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan nito at hilam ang mga mata sa luha na nagtatatakbo. Sapo ang bibig at pigil ang sariling wag mapahagulgol. Ganun lang para kay Alfred na tapusin ang lahat sa kanila. Anong nagawa niyang kasalanan? Anong kulang? Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang mahalin nito. Wala siyang ibang nais makasama kundi si Alfred lamang. Elaine, mag-usap tayo. I'm sorry, patawarin mo ko. Habol sa kanya ni Alfred. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ng mga sandaling yun. Sinikap niyang hindi nito maabutan at dali-dali siyang nagpara ng taxi nang marating ang highway. Sobrang sakit ng nararamdaman niya sa mga oras na yun. Naninikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Sa loob ng taxi ay malaya siyang humagulgol na hindi napansin ng taxi driver dahil malakas ang stereo nito. Hindi niya alam kung saan siya pupunta para mabawasan ng sama ng loob niya. Miss, saan ho tayo?
Maya-maya ay tanong sa kanya ng driver. Mukha namang mabait ang may edad na lalaki. Kahit saan, tugon naman ni Elaine. Pastilan kadugay na ako nag-drive, karon pa ako kadungong ana. Narinig ni Elaine na reklamo ng lalaki gamit ang ibang lingwahe habang nagkakamot sa ulo. Hindi niya maintindihan kaya hindi na lamang niya pinansin. Pinatay nito ang radyo tsaka itinabi ang taxi bago siya nilingon. Ma'am, kung hindi niyo alam kung saan ka pupunta, ang mabuti pa maglakad na lang kayo. Bumaba ito at binuksan ang pinto sa tapat niya. Naku naman Manong, may pamasahe ako. Hindi mo ba alam na broken hearted ako ngayon? Pumalahaw bigla si Elaine kaya nakonsensya naman ng driver. Pasensya ka na, hindi ko naman talaga ugaling magbaba ng pasahero. Ang kaso baka naman kung saang lupalop tayo makarating. Bumaba ka na. Hinawakan na siya nito sa pulusuhan at sa pilitang ibinaba at kahit na nagpupumiglas, hindi siya makawala sa malakas na kamay ng lalaki. Inis pang binato ni Elaine ng sandals niyang may takong sa papalayong taxi. Pare-pareho kayong lahat. Iniiwan niyo ko. Mga wala kayong kwenta. Umiiyak na sigaw ni Elaine. Sobrang sakit ng kahahantungan sa kanilang dalawa ni Alfred. Nawala ng saysay ang pag-aartista niya para lang makasama ang lalaki. Hindi naman talaga niya hilig ang pag-arte pero sinikap niya iyon para lamang makasama ito pero wala naman palang kwenta. Iyak nang iyak si Elaine na muling nagpara ng taxi. Kinabukasan, nag-attend pa rin siya ng taping. Gusto niyang tapusin ang huling movie nila ni Alfred pero pagkatapos nito gusto na muna niyang magbakasyon. Araw-araw, nakikipagbuno siya sa sakit na nararamdaman tuwing makikitang sweet sina Kara at Alfred. Sa set ay kailangan niyang gamitin ang pagiging artista upang ipakitang maayos, umaktong hindi nasasaktan. Matapos ang 3 buwan, natagpuan ni Elaine ang sariling lulan ng isang humaharurot na sasakyan palabas ng Maynila habang hilam sa luha ang kanyang mga mata. Bumubulwak ang mga iyon na itinago niya lang ng 3 buwan. Ang kotseng iyon ay pamana pa sa kanya ng butihing manager. Ngayong matagumpay nang natapos ang movie, gusto muna niyang magpakalayo para kalimutan si Alfred. Huminto ang sasakyan niya sa isang resort. Kumuha kaagad si Elaine ng isang cottage. Gusto niya lang mapag-isa sa mga sandaling yun dahil walang ibang nakakaalam sa paghihiwalay nila ni Alfred. Hindi niya kasi kayang sabihin sa tiyahin at sa mga pinsan. Malaya siyang umiyak na tila namatayan sa loob ng cottage. Wala namang makakarinig sa kanya o kung meron man, wala siyang pakialam. Nang magsawa sa kakangawa, naisipan niyang lumabas at tunguhin ng isang bar na nasa loob lang din ng resort. Nakalimang shot din yata siya ng whiskey nang mapagpasyahang lumabas ng bar at magtungo sa gilid ng dalampasigan. Wala siyang balak lumusob sa dagat upang magpatiwakal katulad ng mga pelikulang pinagbidahan niya kasama mismo ang nobyo, kundi gusto niya lamang umiyak ulit dahil parang gripo ang mga mata niyang hindi maampat ang kanyang mga luha. Dahil sa nangyari sa kanila ng lalaki, wala na siyang balak pang bumalik sa pag-aartista. Ayaw niya nang makita si Alfred at Kara, mga manluloko. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-iyak nang may lalaking lumapit sa kanya at nag-abot ng isang panyo. Tila wala siyang nakitang hindi ito pinansin. Gusto niyang mapag-isa at ayaw niya na ng asungot. Nangalay yata ang lalaki na nag-abot ng panyo sa kanya, kaya eto na ang nagpahid ng luha sa mga mata niya. Kaya napakislot si Elaine nang dumampi ang mabango nitong panyo sa kanyang pisngi. Wala akong pakailam kung sinong iniiyakan mo, pero nakakasira ang luha ng make-up. At nakakapangit. Approachable nitong sabing nakangiti tsaka ipinakita sa kanya ang panyong namantsahan ng maskara. Hindi niya ma-imagine kung gaano kapangit ang itsura niya ngayon. Pahablot niyang inagaw ang panyong hawak nito tsaka tumalikod na pinapahid ang nagkalat na dumi sa kanyang mga mata. Bakit ka ba nag-iisa dito? Wala ka bang kasama? Muli ay tanong ng pakailamerong lalaki. Tumayo siya upang iwanan ito pero nahilo ata siya dahil sa nainom niya. Naging maagap naman ng lalaki. Napigilan siya nitong matumba. Yun nga lang, nakapalupot ang braso nito sa kanyang bewang. Automatic din siyang napahawak rito. Naramdaman niya kung gaano katigas ang braso at katawan ng lalaking may-ari ng panyo. Dahilan para siya'y mag-init.
Hindi sinasadyang napatitig siya sa mukha ng lalaki, kaya napag-alaman na niyang bumagay dito ang mapungay nitong mata na may matangos na ilong at perpektong labi. Tila nakita niya si Alfred sa anyo nito, kaya hindi niya maiwasang damhin ang pisngi ng lalaki. Para siyang inanod sa katubigan at nanlambot ang mga tuhod na parang jelly at kailangan niyang mas lalo pang kumapit sa lalaki. Ilang sandaling nag-usap ang mga mata nila bago niya maramdamang inaangkin na ng kumag ang kanyang labi. Kakaibang tamis ang naramdaman ni Elaine nang balutin nito ang labi niya at nilaro-laro yun, at mas lalo pa siya nitong hinapit sa bewang. Tila isang panaginip na lumipad siya sa alapaap hanggang sa naramdaman niyang lumapat ang likod niya sa isang malambot na higaan. Nakatulog siyang hindi alam ang nangyari, pero daman niyang kinalas ng lalaking estrangherong kasama ang lahat ng kanyang sagabal at nagparaya siyang damhin ng labi nito ang buo niyang katawan. Tanging hindi maiwasang ingay lamang ang lumalabas sa kanyang lalamunan dahil sa kakaibang tamis na pinapadama ng kasama niya ngayon, at ang pag-impit na igik ng pag-isahin nito ang kanilang mga sarili. Wala siyang lakas para tutulan ng lalaki dahil dama niyang iyon ang kailangan niya sa mga sandaling yun. Sino ang lalaking ito na kaya siyang paligayahin na hindi ito nag-alangan sa ginagawang pag-angkin sa kanya? Basta ang alam ni Elaine, tumutugon ang kanyang katawan sa ipinapadamang init ng lalaki. Kinaumagahan, dama niya ang mainit na sikat ng araw na tumatama sa kanyang pisngi. Dama niya rin na may bisig na nakapalupot sa kanyang bewang at hindi niya iyon mapaniwalaan matapos idilat ang kanyang mga mata. May lalaking nakayakap sa kanya at kapwa sila walang saplot sa ilalim ng kumot. Biglang nanariwa sa kanyang alaala ang nangyari sa nagdaang gabi. Nakainom nga pala siya pero alam niyang may kasama siyang lalaki magdamag. At nag-init ang kanyang magkabilang pisngi na marahang inalis ang mabalahibong braso na nakapalupot sa kanya. Bukod doon, dama niya rin ang mainit nitong hita na nakapagitna pa sa dalawa niyang hita. Hindi niya mapigilang mapahiyaw dahilan para magising ang lalaki. Napabalikwas ng bangon ng lalaki kaya nakabitaw ito sa kanya at muli siyang napahiyaw nang lumadlad sa berahan niyang mata ang nakakalulang harapan nito. Mabilis na nagtakip siya ng mata pero nataranta siya nang maalalang wala din siyang kahit na anong saplot sa katawan, kaya nagmamadali niyang binalot ng kumot at nagtatatakbo patungong banyo. Diyos ko, anong nangyayari? Sino ang lalaking yun? Bakit ang sakit ng gitna ko? Umiiyak niyang bulong sa sarili. Problemadong sinilip pa niya ang bahaging gitna niya, kaya napangiwi siya sa sakit dahil parang napasakan iyon ng matigas at malaking bagay. Napapikit siya at iiling-iling habang hindi matanggap ang nangyari. Kalaunan ay humagulgol na si Elaine sa pag-iyak, sa pag-aalala at sa takot niya sa lalaking gumalaw sa kanyang pagkababae. Napaigdad pa siya nang may kumatok sa banyo. Miss, papasok ako ha, baka anong gawin mo dyan? Katok ng lalaki mula sa labas ng pintuan. Hindi siya sumagot, biglang natakot. Okay ka lang ba? Tanong pa nito. Malamang, sino ba namang magiging okay pagkatapos siya nitong pagsamantalahan kagabi? Kung matatawag nga iyong pagsasamantala sa kanya, gayong nagparaya naman siya. Tama, ibinigay niya ang sarili na iniingatan niya ng mahabang panahon. Isang bagay na hindi niya ibinigay kahit na kay Alfred. Rapist ka, idedemanda kita, hayop! Hysterical niyang sigaw sa lalaki nasa labas dahil sa kawalang maisip na sabihin. Anong rapist ang sinasabi mo? Hoy babae, ikaw ang idedemanda ko. Ikaw ang unang humalik sa akin. Ganting sigaw din ng kumag sa labas ng pintuan. Abat siya patong napagkamalang rapist. Ano daw? Siya ang unang nanghalik? Pilit niyang hinalungkat ni Elaine sa utak niya ang nangyari kagabi. Sa narinig, nakadama siya ng matinding galit sa lalaki. Umuusok ang ilong niya na lumabas at hindi alintana ang hubad na katawan na nakabalot lamang sa kumot. Walang habas niya itong pinagsasasampal na hindi naman siya nakatama dahil sinalag iyon ng lalaking tuwang-tuwa pa sa kanyang reaksyon. Gigil na gigil siyang gustong durugin ang mukha nito nang biglang matanggal ang kumot na nakabalot sa kanya. Sinamantala naman iyon ng lalaki para siya ay yakapin. Bitiwan mo ko, bastos! Gigil niyang sigaw na napaungol na lang dahil kinuyumo siya nito ng halik sa labi. Sabay pa silang nabuwal sa kama habang yakap siya nito. Paano kung ayaw kitang bitiwan?
Nakangisi ang lalaki. Kalauna na hindi na siya nakapalagpa at nahirinan sa ginawang pag-angkin ng lalaki sa kanyang labi. Nagkukumahog siyang nanulak pero muli siyang nanghina at sa huli, pinakiramdaman ng labi nitong gumagapang sa leeg niya. Mas naging mapangahas pa ang labi nitong tuluyang nagpahina sa kanya at hindi niya na masupil pa iyon hanggang sa naulit ang naganap sa kanila ng estrangherong lalaki. Matapos ang kaganapan sa kanila ng lalaki, natitigilan itong nakatitig lamang sa kanya na para bang pinag-aaralan ng lalaki ang bawat anggulo ng mukha niya. Ngayon niya lang din napansin na bukod sa may magandang katawan ng lalaki, ay mas gwapo ito kay Alfred. Nginitian siya nito nang magtagpo ang kanilang mga mata, pero walang response sa kanya. Bagkus ay mabilis siyang lumayo sa lalaki at bitbit ang damit na tinungo ang banyo tsaka nagbihis. Humihingal siya sa pagod dahil sa pag-angkin nito sa kanya at masakit pa rin ang bagay na iyon sa kanya. "Sweetheart, lalabas lang ako ha. Bibili ako ng breakfast natin. Bilisan mo, baka mainip ako't pasukin kita dyan." Napaigtad si Elaine sa nagbabadyang boses ng lalaki. Dali-dali siyang nagbihis at lumabas ng banyo. Nagmamadaling kinuha ang shoulder bag at sinamantalang umalis habang hindi pa nakakabalik ang lalaking ni pangalan, hindi niya kilala. At ang sumunod na tagpo ay sakay si Elaine ng kanyang kotse pabalik ng Maynila. Hindi naman nabawasan ang bigat ng kanyang kalooban, bagkus ay nadagdagan pa dahil sa nangyari kagabi at kanina. Wala na siyang balak pang magpakita sa lalaking yun kahit kailan. 2 linggo ang matuloy na lumipas na walang ginawa si Elaine kundi magkulong sa kanyang kwarto. Ayaw nitong sagutin ang tawag ng kanyang manager. Iniisip niya pa rin ang pangiiwan sa kanya ni Alfred. Hanggang ngayon, iniiyakan niya pa din ang nangyari sa kanya. Iyak na may kasamang selos. Kung tutuusin, maganda rin naman siya katulad ni Kara, pero hindi nga lang sikat. Kung yun man ang basihan ni Alfred kaya siya hiniwalayan. Hindi siya yung tipo na pinagkakaguluhan kapag may mall show, tulad ng mga ito na matatagal na sa industriya, nakabi-kabilaan ng pagpapa-autograph. Ang sabi nga ng ilan, nakilala lamang siya dahil kay Alfred, na mas bagay ito kay Kara dahil kapwa sila sikat habang siya ay wala. At ang isa pang inaalala ni Elaine ay ang namagitan sa kanila ng estrangherong lalaki. Ang tanga niyang naibigay kaagad ang sarili sa isang lalaki. Deserve niya ba talaga ang mapaglaruan? Hindi siya sigurado kung anong magiging bunga ng desisyon niyang pagtalikod sa kanyang karir, subalit buo na ang kanyang pasya. Sasaktan lamang siya kapag magpapatuloy siya sa kanyang trabaho dahil makikita niya si Kara at Alfred, baka hindi niya kayanin. Napaigtad siya ng sunod-sunod na katok at makita ang tiyahin sa labas ng kanyang silid. Sinipat siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa na nakakunot ang noo. Paniguradong nagtataka kung bakit sa loob ng 2 linggo hindi siya umaalis ng bahay, samantalang nitong huli wala siyang pahinga. "May problema ba, Elaine?" Hinawakan siya nito sa baba at pinakabusisi ang mukha niya. Magulo ang kanyang buhok ngayon at heto tanghali na, hindi pa siya nakaligo. Amoy higaan pa siya samantalang si Debbie nakapasok na sa trabaho. Ganun din ang 2 pa niyang pinsan. "Wala akong project, tita, tsaka masama ang pakiramdam ko." Pagsisinungaling niya at umarte, agad hinawakan ang kanyang ulo at nagkunwaring masakit yun. "Uminom ka na ba ng gamot? Kung wala kang gagawin ay samahan mo ko't marami akong bibilhin para sa salon." Gusto sana niyang tumanggi pero hindi niya magawa. Napilitan siyang maligo at magbihis, tsaka tinungo ang kanyang sasakyan. Hindi naman kasi marunong mag-drive ang tita niya, kaya siya ang magmamaneho. Pansamantala habang wala pa siyang naiisip na pagkakaabalahan, tutulong na muna siya sa salon ng kanyang tiya para naman hindi siya maging pabigat at palamunin sa bahay. Samantala si Louie naman, abala sa kanyang opisina sa mga sandaling yun nang may biglang kumatok. "Come in." Anang baritonong boses niya. Sumungaw ang ulo ng isang ginang sa labas ng pinto at tuluyang pumasok. Nakangiti ang kanyang ina habang papalapit na pinagmamasdan siya. Kalaunan ay seryosong umupo sa kanyang harapan. "Good afternoon, Mom." Hindi na siya nag-abala pang tignan ito ng batiin. Madalas naman talaga siyang dalawin ito sa kanyang office. Ang ina na lamang ni Louie ang natitirang pamilya dahil yumao na ang kanyang ama. At simula nang mawala ito 3 years ago, siya na ang nag-asikaso ng kumpanyang naipamana nito sa kanya.
Mag-isa lang din siyang anak at hindi na nasundan kaya wala siyang ibang maaasahang magpapatakbo nito. Louie, iho, wala ka bang balak lumabas dito sa office mo? Matapos umupo sa kanyang harapan ay tanong ng ginang. Bago sumagot, tinapos muna niyang pirmahan ang iilang dokumentong nasa ibabaw ng kanyang mesa. Busy ako, ma'am. Narinig niyang bumuntong hininga ito. 28 ka na ni wala kang idinidate. Palagi ka na lang nagkukulong dito. Reklamo nitong nakanguso. Date? Napangiti siya. Yes, a date. Ni minsan hindi ko nakitang lumabas ka sa office na to para mag-unwind. Sign, you're old enough to get married. Gusto ko nang magkaapo. Iiling-iling ito na iminuwestra ang isang kamay na tila guro sa harapan ng mga estudyante. Muli siyang napangiti. Saglit siyang nag-angat ng paningin at itinutok sa ina. Heto na naman sila. Halos araw-araw na lang siya nitong hinihingian ng apo, samantalang wala siyang nakikilalang babaeng iyaharap niya sa altar. Lahat ng babae na nagdaan sa buhay niya, wala pa siyang natitipuhan. Sa edad niyang ito, hindi pa siya nai-inlove, pero inaamin niyang marami na siyang nadala sa kama. At isa na doon, ang babaeng naka one night stand niya, 2 linggo na ang nakalilipas. Ang kaso ni wala itong iniwang bakas sa kanya. Ma'am, marami akong babae kung yun ang pinoproblema mo. Pamimiloso po niya dito. Ayaw niyang seryosohin ang tungkol sa sinasabing kasal. Apo ang kailangan ko, Louie, at hindi kung sino-sinong babae dyan. Kailan mo babalak magpakasal at lumagay sa tahimik? Naiinis na tanong ng kanyang ina at naiinis na tumayo. Matagal niya itong tinignan. Sobrang naiinip na kasi ito sa bahay kaya gusto nang mapaglilibang ang apo. Kalaunan, tumayo na rin si Louie mula sa swivel chair na kinauupuan at nilapitan ng inang nakatayo. Inalalayan niya itong umupo sa mahabang sofa at hinilot-hilot ang sintido ng ina habang sinasabing malapit na itong magkaapo, pero hindi ito naniniwala dahil nga nakatawa siya rito. Pero mukha namang nagustuhan ng hilot niya dahil napapikit ito at sumandal sa sofa. Sa totoo lang, ang kanyang ina ang nagtulak sa kanyang pagbabakasyon kung saan niya nakilala ang babaeng hindi mawala sa kanyang isip. Ang babaeng may nakahihibang na bango at tamis ng mga labi at ang malambot nitong katawan na hindi mawala sa kanyang isip. Alam niyang hindi iyon love kundi lust. Kakaiba kasi ang nadama niya ng mga sandali habang inaangkin ito at gusto niyang maulit ang sandaling kasama iyon at nagsisimula na niyang hanapin ang babae. At kung apo ang kailangan ng ina niya, pagbibigyan niya ito, pero gusto niya itong sorpresahin. Tsak matutuwa ito kung maghaharap siya ng isang babaeng magbibigay ng apo dito at ang gusto niyang babaeng iharap sa ina ay ang babaeng naangkin niya sa resort. Paniguradong mabubuntis niya ito dahil wala siyang ginamit na kontrol at siniguro niyang magbubunga ang naganap sa kanilang pagitan. Sa isiping iyon, napangiti si Louie. Kailangan niya nang mahanap ang babae sa lalong madaling panahon. Buntis ka? Paanong nangyari? Ginalaw ka ba ni Alfred? Exaggerated ang kanyang tiyahin isang umaga na nag-aalmusal sila at bigla na lamang siyang nagtatatakbo sa lababo at doon ay nagsususuka. Sabayan pang pinagpapawisan siya ng malagkit para siyang may nakain na hindi nagustuhan ng kanyang sikmura. 1 buwan at kalahati noon ang nakalilipas simula nang magalaw siya ng lalaking hindi kakilala. Tulala siyang napatingin sa tiyahin at nakaramdam ng kakaibang kaba dahil posible ang sinasabi nitong buntis siya, lalo at delay na nga pala siya. Ang pinsang si Debbie ay napatingin din sa kanya, maging si Ruby ay nag-iintay ng kanyang sagot. Naghilamos na siya at hindi pinansin ang tanong ng tiyahin. Oo nga Ate Elaine, parang buntis ka nga. At dahil nurse si Debbie, madali nitong tinignan ng kanyang eyelid dahil mababasa nito kung buntis ang isang tao o hindi. Diyos ko, wag naman sana. Naibulong ni Elaine sa kanyang utak. Naku, hindi napuyat ako kagabi. Huwag ka nang magsinungaling pa sa amin, Elaine. Matagal ko nang napapansin na nitong mga nakaraang araw ay matamlay ka. Putol ni tita sa kanyang sasabihin. Magsabi ka nga sa amin ng totoo. May problema ka ba? Dati naman kahit wala kang taping pinupuntahan ka dito ni Alfred. Pero ngayon hindi ko na siya nakitang pumunta. Ano, nagalaw ka na niya? Nakuha na niya ang lahat sa'yo kaya hindi na siya nagpapakita, ganun ba yun?
Takang tanong ng tiyahin habang ito ay galit. Alam niyang concerned lang din naman ito at ayaw na naaagrabyado siya. Kakampi niya ang mga ito at dahil mahal siya ng itinuring niyang pamilya. Sa sinabi ng kanyang tiyahin ay napaiyak si Elaine. Kailangan niya magsabi ng totoo pero wala siyang lakas ng loob kaya nagtatatakbo siya papasok sa kanyang silid at umiyak roon. Sinundan naman siya ng tiyahin. Nagsunuran naman ang concern niyang mga pinsan. Elaine, anak na ang turing ko sa'yo kaya sana kapag may problema ka magsabi ka sa amin. Naramdaman niya ang palad ng kanyang tiyahin sa likod niya. Tama si mama ate, nandito lang naman kami. Uungat pasaway minsan pero naiintindihan ka namin. Mahal ka namin. Habang umiiyak, naramdaman niyang niyakap siya ni Ruby. Napatingin siya sa mga ito bago pinahid ang luha. Lahat sila ay umupo sa gilid ng kama. Si Timmy ay nakasandal lang sa hamba ng pinto at nakikisimpatya sa kanya. Tita, wala na po kami ni Alfred. Hiniwalayan niya na po ako at hindi po totoong wala akong taping. Kundi sinadya kong wag nang sagutin ang mga tawag ni Manager Weng para lang iwasan si Alfred. Paliwanag ni Elaine. Shock ang mga nakapaligid sa kanya nang marinig yun. Ano? Hiniwalayan ka ni Kuya Alfred ng ganun-ganun lang? React ni Debbie. May iba na siyang mahal. Napapahikbi niyang tugon. Naramdaman niyang hinagod-hagod ng tita niya ang kanyang likod habang siya naman patuloy sa pag-iyak. Hay naku te, hindi niya deserve ang panghinayangan. Ang mga ganyang klaseng lalaki dapat kalimutan na. Thankful ka pa rin dahil maaga mong nakilala ang ugali ng ganoong klaseng tao. Kalimutan mo na siya, no? Payo ni Ruby. Tama ang mga pinsan mo, Elaine. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami para sa'yo. Pero teka, kung hindi si Alfred ang gumalaw sa'yo, paano kang nabuntis? Takang tanong naman ng tita niya na lalong ikinaiyak ni Elaine. Sa mga sandaling yun, wala na siyang inilihim pa sa mga ito. Kung totoo mang buntis siya na posibleng ang mangyari dahil delay na siya at 2 beses na may nangyari sa kanila ng estrangherong lalaki. At kung paano nagulat ang lahat sa pangiiwan sa kanya ni Alfred ay siya ring gulat nila pagkatapos niyang sabihing na isuko sa isang lalaking hindi kilala ang kanyang kaban. Labis na ikinadismaya iyon ng tiyahin at para nga makasiguro kung buntis siya, mismo sa araw na iyon, dinala siya nito sa Obigayni at ang resulta ay positive. Tulala ang tiyahin habang nakatingin sa doktor na nag-atima sa kanila. Hanggang sa marating nila ang bahay, wala silang kibuan. Tila nag-iisip ito, siya naman ay nahihiya. Hindi niya alam ang sasabihin kung dapat ba siyang mag-sorry. Ang mga pinsan niya bagaman nagulat ay tinanggap ang kanyang kalagayan. Elaine, nandiyan na yan. Kaya sana ingatan mo ang sarili mo at tanggapin na lang natin. Naaawang sabi ni tita nang papasok na sana siya sa kanyang silid. Tuloy ay naiiyak siyang binalikan ito para yakapin. Tita, salamat. Ikaw kasi hindi ka nag-iingat. Alam mo namang maraming mapagsamantala ngayon. Huwag ka nang umiyak, hindi makakabuti sa anak mo. Nandito lang kami, pangako. Hinaplos nito ang kanyang likuran. Matapos matuklas ang nagdadalang tao, napag-isip-isip niyang kumilos. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang bumalik sa pag-aartista na kahit papaano makaipon ng pera sa kanyang panganganak. Kinabukasan, makikitang naglalakad si Elaine papasok sa mataas na gusali kung saan niya matatagpuan si Manager Weng. Elaine! Bulalas ni Manager Weng pagkakita sa kanya nang marating niya ang office nito. Agad na tumayo sa kinauupuan at siya'y nilapitan. Halatang excited. Matagal na kitang tinatawagan. Bakit ba hindi ka sumasagot? May problema ka ba? Nag-aalala itong nakatingin sa kanya habang paakbay siyang pinaupo nito sa swivel chair. May ibibigay po ba kayong project sa akin? Kailangan ko kasi ng trabaho. Buntis ako ngayon. Gusto ko sana makaipon bago ako manganak. Natutop nito ang bibig pagkagulat na napamulagat. Nasa mata ng manager ang hinuha tungkol sa ama ng dinadala niya. Pero pinangunahan niya na ito na hindi ang dating nobyo. At hindi siya bumalik para sirain ang reputasyon ni Alfred. Basta masaya siyang may paparating siyang anak. Binigyan naman kaagad siya nito ng project. Inilihim na lamang ni Manager Weng sa public ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao
Ang sabi nito, wala daw dapat noon makakaalam, lalo pa at bali-balita ang magandang relasyon ni Kara at Alfred na alaga din naman ito. Kahit sinaktan siya ni Alfred, masaya na siya ngayon para sa dalawa. Para sa kanya, igagapang niya sa hirap ang kanyang parating na anak kahit nabunga ito ng minsang pagkakamali. Matuloy na lumipas ang araw at 6 na buwan agad ang kanyang tiyan. Pansamantalay nagpaalam na muli si Elaine kay Manager Weng kahit hanggang sa panganganak niya lamang at pansamantala ay pumapasok siya sa salon ng tiyahin. Alam niya kasing hindi sapat ang naipon niya sa loob ng 6 na buwan para sa panganganak niya. Ang sabi naman ni Manager Weng, handa siya nitong tulungan financially kapag kinulang ang kanyang naipon at bumawi na lang siya pagkatapos niyang manganak. Ipangako niya lang na pagkatapos nito, babalik siya sa trabaho at umuo kaagad si Elaine dahil kailangan niya talagang gawin yun. Kailangan niyang kumayod. Bulalas ni Elaine sa sinabi ng doktor matapos ang ultrasound. Nagpa-check up lang naman siya sa araw na iyon para alamin kung okay ang kanyang baby sa loob ng kanyang tiyan. Yes, Mrs. 6 tuplets ang anak niyo. Congratulations dahil bibihira po ang dumarating na blessings na katulad nito. Kung gaano katamis ang ngiti ng doktor, siya namang pagniwi niya at panigurado hindi maipinta ngayon ang kanyang muka sa pagkagulat. Gusto niyang mapamura. Grabe naman ang kamandag ng lalaking yun. Ang kapal ng muka. Libre na ngang nakuha ang V-card niya pagkatapos napakaraming punla pa ang ibinaon sa matres niya. Anong mayroon sa lalaking yun? Doktora, pwede po bang ulitin ninyo ang pag-check up sa akin? Baka ho kasi nagkakamali lang ho kayo. Hindi po pwedeng mangyari to. Gusto niyang mapaiyak na lamang bigla. Seryoso naman itong umiti. Hindi ako maaaring magkamali, Mrs. Lumabas po sa monoscreen ang 6 na sanggol. Nang hilakbot bigla si Elaine sa narinig. Totoong napaiyak siya nang marating ang kanyang sasakyan paglabas ng Ubigayni dahil sa takot kung paano iluluwal ang 6 na anak at kung papaano bubuhay ng mga ito. Dahil dito, umuwi siyang matamalay sa bahay. Hindi siya makapaniwalang hinaplos ang malaki niyang tiyan. Kaya pala kakaiba na ang paglaki nito, ganoong mag-aanim pa lang naman yun. Sa bakuran, nakita niyang may lalaking kausap ang kanyang tita Barbara pagdating. Oh, nandiyan na pala siya. Kayong dalawa na lang ang mag-usap. Sabi agad ng kanyang tiyahin sa kausap nitong lalaki pagkakita sa kanyang bumaba ng sasakyan. At namamangha siya nang makilala ang lalaking panauhin. Walang iba kundi si Alfred. Napatitig siya sa lalaki nang humarap ito at napatingin sa malaki niyang tiyan. Nabalitaan niyang nagtaping sa Cebu si Alfred para sa bagong pelikulang pinagbidahan kasama si Kara. Kaya kahit nakabalik na siya sa trabaho, hindi pa rin sila nagkikita. Hindi na kasi sila nag-love team ngayon. Mas bagay naman talaga kasi ang dalawa lalo ngayon. Nabalitaan kong bumalik ka kay Manager Weng. Kala ko dati nag-resign ka na. Kamusta? Nag-asawa ka na ba? Nang makalapit sa kanya ay tanong ng lalaki. Inirapan niya ito. Masakit pa rin ang ginawa ni Alfred sa kanya. Wala naman kasi siyang kasalanan dito para ipagpalit na lang ng ganoon. Tapos heto, magpapakita sa kanya. Nanumbalik sa kanya ang sakit ng ginawa ng ex niya. 2 letra pero nag-iwan ng pilat sa kanyang puso. Noong makipaghiwalay ito sa kanya, wala itong narinig na sumbat mula sa kanya. Para ano pa? Siguro maraming kakulangan sa kanya kaya siya iniwan ng lalaki. Marahil ay hindi talaga siya nito mahal. Noong magkasintahan kasi sila ni Alfred, hindi sila lumalantad sa maraming tao. Tanging sa manager niya lamang ang alam ng maramihan, love team lamang sila. Oo, nag-asawa na ako. Kita mo 'di ba ang laki ng tiyan ko? Pagalit niyang turan. Congrats, Elaine. Pero nasan siya? Nagawa pa nitong itanong. Nagpunta ka ba rito para interviewin ako? Oo, nasa abroad ang asawa ko para sa future ng anak namin. Pagsisinungaling niya para makaganti man lang sa sakit na ginawa nito sa kanya. Napatango ang lalaki bago malungkot na tumingin sa kanya. Maniniwala ka ba, Elaine? Kung sasabihin ko sa iyong nagsisisi ako sa nangyari sa ating dalawa sa pakikipaghiwalay ko sa iyo? Malungkot nitong tanong. Natigilan siya na parang hinaplos ang puso niya. Malaking bahagi ang inukupan ni Alfred sa puso niya. At ang totoo, walang kahit na sino ang pumalit sa puso niya noon. Pero huli na ang lahat
Disgrasyada siyang babae na bumigay sa isang lalaking hindi naman kakilala. Kung sana hindi nangyari iyon, baka nadugtungan pa ang lahat sa kanila ng dating nobyo. Pero sa isang banda, hindi yun mangyayari kung hindi siya iniwan ni Alfred, kaya ito pa rin ang lumalabas na may kasalanan. Kalimutan mo na ako, Alfred. Hindi na ako babalik sa'yo. Masaya na ako sa asawa ko. Marahan itong lumapit sa kanya, tsaka hinawakan nito ang kamay niya. Nandito lang ako, Elaine. Bilang kaibigan na lang. Hindi kita masisisi dahil kasalanan ko naman eh. Basta kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Nagulat siya nang yakapin siya nito. Pinilit niyang wag umiyak sa mga sandaling yun dahil may damdamin pa siya para kay Alfred. Pero pagdating niya sa kanyang silid, bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan na parang may panghihinayang sa kanyang puso. Oo, pinagsisisihan niyang isang gabing nakilala ang ama ng kanyang mga anak. Nagpadalos-dalos siya kung sana may pag-asa pang maibalik sa kanya si Alfred. Pero ngayon, hindi na maibabalik pa ang lahat sa kanila. Kasalanan iyon ng lalaking mapagsamantala dahil pinakailaman siya nito. Lalo siyang napaiyak. Ang laki tuloy ng problema niya ngayon. Maya-maya ay may kumatok sa kanyang silid at ang tiyahin niya iyon. Nakaalis na siya, anong nangyari? Ayoko na sa kanya, tita. Nakita mo naman ang kalagayan ko. Buntis ako sa ibang lalaki. Pero mahal mo pa? Tanong nito na pinutol ang kanyang sasabihin. Malungkot siyang tumango. Ang maipapayo ko lang sa iyo, Elaine, piliin mo kung anong magpapasaya sa iyo. Kung sa tingin mo hindi ka na magiging masaya kay Alfred dahil nagkalamat na ang relasyon ninyong dalawa, sino ba naman ako para tutulan ka? Magpahinga ka na. Saad nito sa malumanay na boses bago siya hinaplos sa pisngi. Naawa ito sa kalagayan niya at batid niya yun. 3 months matapos manganak si Elaine, nagplano na siyang bumalik sa trabaho kung hindi siya pinigilan ng tiyahin dahil sa hindi naman daw niya kailangang gawin yun, kundi alagaan na lang ang kanyang mga anak, lalo at maliliit pa ang mga ito at kailangan pa ng pag-aaruga ng isang ina. Kumuha ito ng isang yaya ng 6 niyang sanggol. Tutal nandyan naman sila ni Chilling at katuwang niya din ang mga pinsan kapag nasa bahay. Sa totoo lang, hindi ganun kadali ang mag-alaga ng 6 na bata, maging ang iluwal nito. Halos buong araw siyang nag-labor noon at dahil CS, 100,000 piso ang kanyang nagastos. Kulang pa ang naipong pera. Mabuti at nandyan ang kanyang tiyahin na siyang gumastos sa kanyang panganganak. Magpahanggang ngayon, sagot pa rin ito ang gatas ng 6 niyang anak. Sa kabila ng hirap ng pinagdaanan niya, hindi lang sa pag-aalaga, ay pilit niyang kinakaya. May mga gabi na hindi siya pinapatulog ng 6 at hindi niya alam kung sino ang uunahin. Sa araw lang siya nakakapagpahinga dahil night shift si Devi. Habang karga ang kanyang anak sa gabi ay nakakatulog din siya. Pero nagigising muli kapag umiiyak ang isa pang anak at kapag sabay-sabay napipilitan siyang gisingin si Chilling at ang tiyahin. Halos 3 buwang ayaw magpatulog ng kanyang anak. Ang hirap, hindi din niya kayang ipaliwanag. Hindi madaling magbuntis ng walang asawa. Lalo at kahit kabuanan na ng tiyan niya, kailangan niya pa ding magtrabaho para kumita ng pera. At para makapag-ipon para sa panganganak ay kanyang kinakaya. Ilang beses na siyang umiyak tuwing gabi na pinagsisisihan ng pagkakamaling iyon sa kanyang buhay. Dahil lalong tuluyang nawala ang pag-asang makabalikan ang lalaking mahal niya. Subalit naglaho lahat ng pagsisisi niya matapos makita ang malaanghel na itsura ng kanyang 6 na mga anak. Kayang pawiin ng 6 ang pagod niya sa pag-aalaga ng isang ngiti lamang. Ganon katindi at kapangyarihan ng kanyang mga anak. Kahit na hindi niya alam kung papaano bubuhay ng mga ito or kung kakayanin niya ba. Hay, bati ni Alfred isang araw nang mapadaan sa bahay. Napakarami nitong dala para sa mga anak niya. Ayaw na sana niya itong makita dahil mas lalo siyang nahihirapan, pero hindi niya mapagbawalan ng lalaki. Anong ginagawa mo dito, Alfred? Tanong niya sa lalaki at nilingon si Debbie na nasa sofa, karaga ang isang anak niyang si Shea. Sumilip muna ito sa loob at nginitian siya. Dadalawin ko lang sana yung mga bata. Bakit ba kasi ang kulit mo, Alfred? Bakit ba nagpapakita ka pa sa akin? Pagtataray niya rito, naiinis niyang tinignan ng lalaki. Nawala naman ang ngiti nito sa labi. Kasi
Ate, ako talaga ang nagpapunta sa kanya. Nagkita kami sa Mega Mall last mall show nila kasama niya si Kara. Kinuha niya yung number ko at kahapon, tinawagan ako kung pwede ka daw niyang dalawin. Sabi ko oo. Paliwanag naman ni Debbie. Inirapan niya rin ito. Akala ba ng pinsan makikipagbalikan pa siya kay Alfred? Siguro nalaman na ng lalaki mula sa matatabil niyang pinsan na wala naman talagang ama ang kanyang mga anak, kundi nadisgrasya lamang. Pumasok ka na nga lang, nakakainis ka. Niluwagan niya ang pinto para makapasok ito at tuwang-tuwa naman ng lalaking agad tumuloy. Hindi pa man inaanyayahan, umupo na ito sa sofa. Ipinatong din sa ibabaw ng mesa ang mga pinamili. Maiwan na muna namin kayo, dito lang kami sa kwarto. Wika ni Debbie at karga si Shea na tinungo ang silid. Ang ibang anak ay nasa kwarto kasama sina Chilling at ang isa pang yaya ng sextuplet. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa kanyang natuto sa buhay sa pagdating ng mga anak. At kahit malaman man ni Alfred ang totoo na wala siyang asawa, okay sa kanya. 24 na siya, dapat lang na mas higit siyang matatag ngayon. At kapag nakikita niya ang mga anak, naaalala niya ang ama ng 6, ang isang gabing pinagsaluhan nila. Minsan nga, nahuhuli niya ang sariling nakatitig sa anak habang iniisip ang lalaki. Matagal niya nang pinag-aralang kalimutan si Alfred. Siguro kaya sumasagi sa isip niya ang lalaking yun. Masaya na siyang may mga anak. Ang tanong sa kanyang isipan kung kumusta na ang lalaking yun or minsan ba sumasagi siya sa isip ng mapagsamantalang yun. Uulitin ko, Alfred, ba't ka ba nandito? Nagdala ka pa para sa mga anak ko. Untag niya sa kanilang katahimikan. Hindi ko din alam kung bakit pa ako nandito, Elaine. Siguro kasi hindi na ako masaya kay Kara. Malungkot nitong saad sa mahinang boses. Ano? Umayos ka, Alfred, ha? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong makipagbalikan sa akin. Masisira lang yung image mo. Pananakot niya sa lalaki. Kung okay lang naman, Elaine, bakit hindi? Kaya kong tumayo bilang ama ng mga anak mo. Hindi siya nakaimik na naguluhan habang nakatitig dito. Kailangan ng ama ng kanyang anak pero hindi si Alfred. Mas priority niya ang palakihin ng kanyang mga baby. Minsan na siya nitong niloko at kung sakali man, gusto niyang siguruhin ang lahat. Baka nabibigla lamang ito sa pakikipagbalikan sa kanya. Kaya naman tinanggihan niya muna si Alfred. Magpapababy muna siya ng kaunti sa pakikipagbalikan dito. Dumating ang araw ng binyag at first birthday ng kanyang 6 na anak. Kaya maaga pa, abala na silang lahat. Sa bahay lang gaganapin ang party, mismo sa kanilang bakuran. Kumuha ang tita niya ng magluluto at magsiserve para sa mga bisita. Ang pinsan at mga katrabaho nito ang nag-ayos ng bakuran para sa munting selebrasyon ng kanyang pinakamamahal na anak na sina Shea, Chloe, Eva, Ellie, Clark at Joey. Ang cute ng 1-year-old babies niya na pare-pareho ang suot. Pinasadya niya pa iyon para sa kaarawan ng 6 na anak. Kumpleto ang lahat kaya agad nang sinimula ng party. Samantala sa kabilang banda, si Louie naman ay kasalukuyang nasa meeting nang may tumawag sa kanya. Hinayaan niya lang munang mag-vibrate ang kanyang cellphone hanggang sa lumipas ang 2 oras matapos ang pagpupulong sa loob ng conference room. Si Elton pala ang tumatawag sa kanya kanina nang tignan ni Louie ang kanyang cellphone nang marating ang office. Isang detective na kanyang inutusang hanapin ang babaeng nakilala sa resort. 2 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng ni pangalan, hindi niya nakuha noon. Naiinip na kasi siya sa matagal niyang paghahanap dito, lalo't busy siya sa trabaho. Hindi niya ito maasikaso, kaya nagbayad na siya ng taong maghahanap mismo sa babaeng iyon. Agad niyang tinawagan si Elton upang hingin ang impormasyon mula dito. Sir, good news po. Pero may bad news. Ano pong unahin kong sabihin? Bungad ni Elton sa kabilang linya. Uminit ang ulo niya sa narinig mula dito. Detective ba talaga itong si Elton or peking detective? Bukod sa napakatagal hanapin ng babaeng yun, wala pang kasiguraduhan. Buisit, pwede bang unahin mo na yung good news at wala akong pakailam sa bad news? Halatang inis ang kanyang boses. Sige sir, yung good news na lang, yun ang sabi ninyo eh. Nakita ko na ang babaeng pinahanap ninyo. Elaine Mansala ang buong pangalan. Nakahinga naman si Louie ng maluwag.
Sa wakas, after 100 years, nakita din ito ang babaeng yun. Okay, salamat. Ibigay mo sa akin ngayon din ang buong address at pupuntahan ko. Dama ni Louie ang pagsilakbo ng kanyang dugo sa matinding kaligayahan. Sige sir, yung bad news ayaw niyong sabihin ko. Hirit nito sa kabilang linya. Hindi ako interesado. Tugon naman niya. Sige sir, salamat. Ipapadala ko na lang sa iyo ang address. Nang maibaba ang linya, agad tinapos sa mga gagawin sa loob ng office at nagbilin sa kanyang sekretarya na ikansela ang iba pa niyang meeting kung meron man dahil may importante siyang pupuntahan. Hindi na siya makapag-antay na makaharap muli ang babae. Tumuloy siya sa mansyon at naligo, sinigurong mabango at gwapo sa muling paghaharap nila ni Elaine. Pagbaba mula sa kanyang silid ay may malapad ng ngiti ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Salamat naman at mukhang aakyat ng ligaw ang anak ko. Buong akala ko talaga, mamamatay akong hindi makikita ang aking mga apo. Masayang-masaya nitong wika. Sa kanyang isipan ay si Elaine talaga ang nais niyang iharap sa kanyang ina na kauna-unahang girlfriend, pero ayaw niya munang sabihin hanggat hindi sila nagkakausap ng babae. Si Elaine din ang nais niyang magbigay ng apo sa kanyang ina. Good luck, son. Pahabol pa ng kanyang ina kahit wala naman siyang sinasabing ano rito. Hinulaan lamang nito kung saan nga ba ang kanyang punta. Halos paliparin niya ang kanyang sasakyan habang tinutungo ang address na ipinadala sa kanya ni Elton. Halos 2 oras din siyang nagbiyahe bago narating ang lugar ni Elaine. Pagdating niya sa nasabing address, tanaw niya ang hindi magkamayo na mga tao sa loob ng bakuran mula sa nakabukas na gate. Hindi kaagad bumaba si Louie ng kanyang kotse kahit patanaw niya na si Elaine sa loob ng bakuran na nakikipagpalitan ng matamis na ngiti sa isang lalaking may karga ng isang bata. Hula niya ay may nagaganap na party. Makukulay ang iba't ibang balloons na may kanya-kanyang pangalan. Hindi niya alam ang nangyayari. Mukhang hindi niya pa ata makakausap si Elaine ngayon. Hello, aniya nang tawagan si Elton. Sir, napatawag kayo. Ano po, natuntun niyo ba? Tanong sa kabilang linya. Gusto kong malaman kung anong bad news ang tinutukoy mo. Yun ba sir? Nag-asawa na ho yung babaeng pinapahanap ninyong si Elaine at unang kaarawan ngayon ng anak niya. Napamulagat si Louie sa narinig at may kung anong pagtutulang bahagi ng kanyang utak. Nag-asawa at nagkaanak? Nakadama siya ng lungkot pero nais niya muna iyong siguruhin. Saglit siyang umalis upang bumili ng regalo para may rason siyang pumasok sa loob. Mabuti at may kalapit na store. Bumili siya ng maraming laruan at ipinabalot pagkatapos tsaka siya bumalik sa pinanggalingan. Pagdating, nagkakasiyahan ng mga bisita. Naudlot siya saglit sa pagbaba mula sa kanyang sasakyan nang makaramdam ng hindi maipaliwanag na selos dahil nakadikit pa rin kay Elaine ng lalaking kasama nito kanina. Ang tagal niyang ipinahanap ang babae para matuklasan lang na nakikipagmabutihan na pala ito sa iba. Mukhang huli na ata siya. Pagbaba ng sasakyan at tuluyang lumapit sa gate, nakita niya sa karamihan ng tao na napatingin sa gawin niya ang babae. Natigilan ito na tila na bato at nakipagtitigan sa kanya. Nakita niya ang kakaibang takot sa mga mata. Nanatili siya sa may gate nang salubungin siya nito sa malalaking hakbang. Ikaw? Habang papalapit sa kanya ay narinig niyang saad nito. Galit, takot na hindi niya mawari. Hi Elaine, it's nice to see you again. Nginitian niya ang babae. Sa halip na papasukin siya sa loob, itinulak si Louie ni Elaine palabas at isinara ang gate bago siya nilingon. Umalis ka na. Madiin itong saad sa kanya. Kadarating ko lang, paalisin mo na kaagad ako. Isa pa heto, may dala akong regalo. Nabalitaan ko kasing birthday. Hindi mo sila anak. Hindi mo sila makukuha sa akin kung yun ang inaakala mo. At kung yun ang rason kung bakit mo ko binalikan kaya umalis ka na. May diin at bulyaw nito sa kanya. Siya naman ay nagulat sa sinabi nito. Wala nga siyang ideya na maaaring nagbunga ang minsang nangyari sa kanila. Pero dahil sa sinabi ni Elaine ngayon at kung bakit parang takot na takot ito, yun ay dahil siya ang ama ng birthday celebrant. Hindi naman lingid sa kanya na siya ang unang nakagalaw sa babae. At sigurado siyang siya ang ama ng mga ito. Malakas ang kutob niya ngayon at para makasiguro, hindi siya aalis hanggat hindi nakikita ang bata. Kung siya ang ama,
Paniguradong mararamdaman niya yun sa tinatawag na lukso ng dugo at sa wakas, mabibigyan niya rin ng apo ang kanyang ina. Sayang at ngayon niya lamang ito nahanap. Masayang natapos ang birthday party ng kanyang mga anak, kaya heto, makikitang nagliligpit sila sa bakuran katuwang ang kanyang mga pinsan at ang mga kaibigan nito. Magpapaalam na ako, Elaine. Wala nga pala akong gagawin bukas. Pwede ko kayong ipasyal ng mga bata. Ani Alfred. Salamat Alfred pero busy ako bukas. Sa ibang araw na lang kung okay lang. Tanggi niya sa binata pero ang totoo ayaw niya lang sumama. Tinitigan siya saglit nito bago kinuha ang mga kamay niya. Salamat Elaine. Sana bigyan mo pa ulit ako ng isa pang pagkakataon. Pangako hindi na kita sasaktan pang muli. Magiging mabuti akong ama ng mga anak mo. Seryoso nitong Saad. Napailing siya at binawi ang kanyang kamay. Hindi lang isang sanggol mayroon siya, kundi 6. Napakalaking responsibilidad nun kung iaatang niya kay Alfred. Ayaw niya ng ganun. Kung siya nga hindi niya lubos maisip kung paano palalakihin ang mga anak pero kanyang pagsisikapan. Isa pa, mas lalong ikinagugulo ng utak niya ngayon ay ang pagbabalik ng ama ng mga anak niya. Alfred, kung pwede, hanggang ninong ka lang ng mga anak ko. Ayoko nang maghihintay pa rin ako, Elaine. Putol nito sa kanyang sasabihin, tsaka walang paalam na hinalikan siya sa pisngi at tsaka tumalikod. Hindi siya nakapagsalita. Naiwan siyang tinutukso ng mga naroong naglilinis sa bakuran. Ang gwapo nga naman kasi ng lalaki, mas kinikilig pa ang mga ito kaysa sa kanya. Magsitigil nga kayo, kaibigan ko lang si Alfred. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Bagay naman kayo ate, ayaw mo pa. Ang gwapo kaya ni Alfred Ignacio, tapos sikat pa. Tudyo naman ni Ruby. Kaya bumabalik kasi nga first love never dies daw. Pati mga kaibigan ng kanyang pinsan sumali na rin sa kalukuhan pero hindi niya pinansin ang mga ito. Mali, mas gwapo yung lalaking bisita ni Ate Elaine kanina. Nakita niyo ba yun? Singit ng isa sa mga kaibigan ni Ruby. At alam niyang si Louie ang tinutukoy nito. Ang ama ng kanyang mga anak na kanina niya lang nalaman ang pangalan pero pinagtabuyan niyang umalis. Alam niyang iisa lang ang pakay ng lalaki. Ano pa, kundi ang kanilang mga anak. Napatingin pa siya sa napakaraming laruang binili nito para sa mga bata. Subalit hindi niya binigyan ng pagkakataon ng lalaki na makita isa man sa kanilang sextuplet. Bakit kung kailan hindi niya na ito kailangan tsaka nagparamdam? Ano siya? Sinuswerte? Hinayaan niya lamang ang mga pinsan na gawing tampulan ng tukso. Matapos magligpit, sumama pa siya sa labas para ihatid ang mga kaibigan ng kanyang pinsan. Tulog na noon ang mga anak dahil sa pagod kanina at malalim na rin ang gabi. Bye Ruby, bye Debbie, Ate Elaine, bye-bye. Kuro ng 3 kaibigan ni Ruby habang pasakay ng kotse. Ingat kayo. Nakikaway din siya sa mga ito. Nang tuluyang makaalis sa mga bisita, napansin niya ang isang sasakyan na naiwan sa harapan ng kanilang bahay. Kotse iyon ni Louie. Ibig sabihin, hindi pa umaalis ang lalaki. At tama nga, dahil kalaunan, nakita niya itong bumaba ng sasakyan at ngayon palapit na sa kanya. Hinintay ko lang makaalis ang bisita mo, lalo na yung boyfriend mo. Habang papalapit ay saad nito. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Wala na doon si Ruby at Debbie sa labas na hindi niya na malayang nakapasok na pala ang mga ito. Bakit nandito ka pa? Ano ba talagang kailangan mo? Tsaka sinong boyfriend? Nakapamewang niyang tanong. Sa halip na sumagot, hinila siya nito pasakay sa loob ng kotse. Teka hoy, wait, bitawan mo nga ako. Sigaw niya pero hindi siya pinakinggan ng lalaki hanggang sa tuluyan siyang maipasok sa loob ng sasakyan. At siniguro din ng lalaki na kalak ang pinto para sakali mang gusto niyang lumabas, hindi siya magtagumpay. At ngayon mag-usap tayo. Ako ba ang ama ng 6 na sanggol? Naiinis na tanong ni Louie sa babae dahil pinagtabuyan lamang siya nito kanina at hindi binigyan ng pagkakataon na makita ang mga bata pero matyaga siyang naghintay. Ang buong akala niya, nag-iisa lang ang kanyang anak sa babae pero natuklasan niyang 6 ang nabuo sa kanila ng gabing yun. Nang makita ang 6 na bata kanina, kahit tinatanaw niya lang iyon sa malayo, malakas ang kutob niyang siya ang ama ng mga bata. Malakas yata ang dugo niya dahil hawig na hawig niya ang lahat.
Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Louie, na hindi ikaw ang ama? Naiinis na irap ni Elaine. Hindi ako naniniwala sa'yo. At hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin, hindi kita palalabasin sa kotse ko't magdamag tayo dito. Pagkasabi ay komportabling sumandal ang lalaki sa headboard ng sasakyan at ginawa pang una ng 2 kamay. Matapos tignan ang kanyang reaksyon ay tila inaantok at ipinikit ang 2 mga mata nito. Nakipagmatigasan naman si Elaine na humalukip-kip sa gilid ng sasakyan. Kung hindi mo pa rin sasabihin na ako ang ama, hayaan mo kung ipa-DNA test sila. Hindi nagtagal ay saad nito. Napaupo ng tuwid si Elaine at diretsyong napatitig sa binata. Hindi pwede, tsak malalaman itong anak ng lalaki ang sextuplet. Pero pag hindi naman siya pumayag, tiyak na mahuhuli siya sa sarili niyang bibig. Marahang dumilat ang mga mata nito at marahan siyang initian nang magtagpo ang kanilang titig. Kung ako sa'yo, aamin na ako, Elaine. Marami akong kayang gawin. Mapatunayan ko lang na ako ang ama nila. Nag-iwas siya ng tingin sa lalaki dahil bahagya siyang kinabahan nang ilapit nito ang mukha sa kanya. Hindi ako natatakot, Louie. Gawin mo lahat ng gusto mo, wala akong pakialam. Pero pwede ba? Palabasin mo ko sa kotse mo. Pagod ako't inaantok na. Gusto ko nang magpahinga. Galit niyang usal. Hindi siya mapakali sa kinauupuan nang makitang hinagod siya nito ng kakaibang tingin mula sa kanyang mukha pababa. Minsan na niyang nakita ang ganoong uri ng titig nito sa kanya. Kung hindi pa siya lalabas sa kotse nito, baka bumigay na naman siya. Marahan siyang napasiksik sa gilid ng kotse habang titig na titig ito sa kanyang mga labi. Napalunok pa siya nang gumalaw ang palad nito. Namimilog ang mga mata niyang nakatitig sa lalaki nang halos dangkal na lang ang pagitan sa kanilang dalawa. Ramdam niya na ang mainit nitong hininga sa mukha niya nang marinig na lumagitik ang lock ng pinto sa kotse. Napapikit si Elaine sa pag-aakalang hahalikan siya ng binata. Talagang hindi siya magdadalawang isip na sampalin ito. Okay, pwede ka nang lumabas pero babalikan kita bukas, Elaine. Ngumiti pa ang lalaki bago itinulak ang pinto. Nagiinit naman ang buong pakiramdam ni Elaine na agad lumabas sa loob ng kotse. Nakakainis talagang lalaking yun. Bakit ba kasi bumalik pa ito? Himutok niya habang papasok sa loob ng bahay. Kinabukasan pagising ni Elaine, agad siyang naligo habang tulog pa ang mga bata. Isinabay niya na rin kusutin sa banyo ang mga damit na mga ito na isinuot kagabi sa birthday party. Inabot din siya ng 2 oras bago natapos. Hindi na muna niya inabalang magbihis at nakatapis lamang ng tuwalya nang lumabas ng banyo upang isampay sa labas ang nilabhan na damit. Tutal naman ay sila lamang ang nasa bahay. Bitbit ni Elaine ang timbang may lamang damit ng kanyang 6 na anak. Bago marating ang sala, napatda siya nang makita ang isang bulto ng lalaking nakatayo sa sala. Komportabling nakatayo na ngayon, matiim na nakatingin ng direkta sa mga mata niya. At ang lalaking yun, walang iba kundi si Louie, ang ama ng kanyang mga anak. Talagang ang tinutuon nito ang sinabi nitong babalikan siya sa araw na ito. Ikaw na naman? Biglang nagalit ang anyo ni Elaine nang makita ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Sugod niya sa lalaking walang kurap na nakatitig sa kanya. Hindi ito tumugon. Naglandas ang titig sa mga mata niya pababa sa kanyang katawan, partikular sa kanyang harapan. Sumagot ka, anong ginagawa mo dito? Kulang na lang, lumabas ang litid niya sa leeg dahil sa gigil. Napakurap ito na bumalik sa mga mata niya ang naturang titig, tsaka komportabling namulsa sa kanyang harapan. Hindi ka pa rin nagbabago, Elaine. Ikaw pa rin yung babaeng naangkin ko sa resort 2 years ago. Maganda, sexy, at nakaka-inlove. Pagkuway ngumisi, pero sa muli, malisyoso ang mga matang humagod sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Elaine sa galit. Tsaka niya lang naalalang nakabalabal lang pala siya ng tuwalya sa katawan, kaya pala ganoon siya nito tignan na tila hinuhubaran. At ikaw naman, wala ka pa rin pagbabago. Bastos ka pa rin, manyak! Sigaw niya bago ito undayan sana ng sampal, pero nasalo ng kumag ang kamay niya. Sino ba kasi ang nagsabi sa lalaking pumasok sa loob ng bahay na walang pahintulot mula sa kanya? At hindi niya na rin naman iniisip na tututuhanin nito ang sinabi kagabi na babalik ora mismo. Ngayon niya talaga nakilala ang lalaking ito. Napakabastos, walang modo, arugante. Pwede ba magbihis ka na? Baka anong gawin ko sa'yo, Elaine? Madiin itong mando sa kanya habang pigil ang isa niyang kamay.
Umalis ka na, Louie, pwede ba? Mariin niyang sabi, tsaka pahablot na binawi ang kamay niya. Akala pa naman niya makikipag-ayos sa kanya ang lalaki, magsusorry sa ginawa nito noon. Ayoko. Nandito ako para sunduin kayo ng mga anak ko sa ayaw at sa gusto mo, Elaine. Kung hindi ka sasama sa akin, kukunin ko ang mga anak ko at sila ang isasama ko kapalit ng malaking halaga. Kahit magkano, magsabi ka lang. Malaking halaga? Bibilhin nito ang mga anak niya? Nang ganun-ganun lang? Hindi man lang ba ito kinilabutan sa mga sinabi? Hindi ba nito alam ang sakripisyo niya? Simula sa paglilihi niya hanggang sa paglilibor niya, wala ito sa tabi niya na hindi alam kung gaano kahirap ang dinanas niya ng 9 na buwan. Tapos kung makapagsalita itong bibilhin ng mga anak niya, para bang aso lang na gusto nitong presyuhan. Sa matinding galit at hinanakit, napaiyak siya. Kung mawawala ang mga anak niya sa kanya, para na rin itong kinitil ang kanyang buhay. Anong sabi mo? Bibilhin mong parang hayop ang mga anak ko? Wala kang alam sa hirap na pinagdaanan ko. Lumayas ka rito. Layas! Malakas niyang sigaw na pakiramdam niya. Halos mawalan siya ng bait habang umiiyak. Nagtagis ang bagang nito. Pwes, sumama kayo sa akin. Ako ang ama nila at may karapatan ako sa bata. Wag na wag mo ring isumbat sa akin ang hirap na dinanas mo sa kanila dahil hindi ko ginusto yun. Iniwan mo ko sa resort nang walang paalam. Hindi mo alam kung paano ko nabalo sa kakahanap sa'yo. Kailangan ko ang anak ko. Kung ayaw mong malayo sa kanila, magpakasal ka sa akin dahil kung hindi, maghaharap tayo sa husgado at iisa lang ang mananalo sa atin. Galit ding sabi nito sa kanya. Hindi siya nakatiis sa matinding galit na pinagsasasampal ito. Pero katulad ng dati, hindi siya makatama sa lalaki hanggang sa galit nitong inipit ang mga kamay niya sa likod niya na kahit anong pagpupumiglas niya, hindi siya makawala sa pagkakahawak nito. Kailangan mong magdesisyon ngayon, Elaine. Naghihintay ako. At huwag ka nang magmatigas pa dahil may karapatan pa din naman ako sa mga anak ko. Saad nito habang hirap na hirap siyang gustong makawala sa pagkakahawak nito. Damang-dama niya ang init na nagmumula sa katawan ni Louie na nagpapahina sa kanya. Kalaunan, kinalma niya ang sarili sa galit nang mapag-alaman ng hindi niya kaya ang lakas ng lalaki. Or mas tamang hindi niya kaya ang ayos nilang dalawa. Nakadikit ito sa kanya habang pigil sa likod niya ang 2 kamay at halos dangkal lamang ang pagitan ng mga mukha nilang dalawa. Ang bango-bango nito at ang gwapo. Tama, ang gwapo ng kumag. Bagay sa lalaki ang galit na aura. Nagbaba siya ng tingin dahil hindi na niya kaya pang labanan ng mga mata nito. May kiliti siyang nararamdaman sa kanyang sikmura. Sige, sasama kami sa iyo ng mga anak ko. Pero pwede ba bitiwan mo muna ako? Ang sakit na ng kamay ko. Pagmamakaawa niya sa lalaki sa mabait na boses. Ano bang laban niya sa hayop na lalaking to? Kung noon nga nagawa siyang madalas sa kama, ngayon pa kayang namimiss niya ang bagay na ginawa nila 2 years ago? Napamulagad siya sa laman ng kanyang isip at nag-iwas na muli ng tingin kay Louie. Unti-unting lumuwang ang pagkakahawak nito sa kanya hanggang sa tuluyan siyang bitawan. Nawala na rin ang galit nitong ekspresyon. Ganyan, magpakabait ka sa akin, makiusap ka. Hinilot-hilot niya ang nangalay na kamay. Maupo ka muna, magbibihis lang ako. Mando niya sa bisita, tsaka nagmamadaling tinungo ang kwarto. Inutos na lang kay Chiling ang kanyang sampayin. Habang nagbibihis, saktong gising na si Clark at Joey na sabay pang umiyak. Hinayaan niya na lang muna ito habang nagbibihis. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Louie. Ano bang ginagawa mo dito? Pwede ba lumabas ka? Madali niyang itinakip ang damit sa harapan at tumalikod habang isinusuot yun. Ano bang problema, Elaine? Nakita ko na lahat yan at nahawakan. Kukunin ko lang ang anak natin at umiiyak. Agad nitong binuhat ang 2 bata sa magkabilaang braso. Nagtataka pang napatingin sa lalaki ang 2 bata dahil hindi pa nga naman ito kilala ang ama dahil yun ang unang pagkakataong magkita ang mag-aama. Pero himalang huminto sa pag-iyak ang 2 anak nang bigyan ito ni Louie ng tigi-isang kiss. Kinakausap nito ang 2 anak at ini-introduce ang sarili. Bago lumabas sa kanyang silid, nilingon siya at binigyan ng isang ngiti. Makahulugan iyon na hindi niya mawari. Buisit! Naibulong ni Elaine nang tuluyan itong makalabas dala ang kanilang mga anak. Bakit ba laging kumakabog ang dibdib niya kapag kaharap ito?
Kalaunan ay naririnig niya na ang hagikgik ng dalawang anak. Hindi man lang ito natakot sa ama na ngayon lamang nakita. Hinintay lamang ni Elaine na makauwi ang tita Barbara niya para magpaalam na sasama na kay Louie. Kaysa naman mawala ng sabay-sabay ang kanyang sextuplet. May punto din naman kasi si Louie. Tinakasan niya ito noon sa resort at umalis nang walang paalam. Aba, malay ba niyang ipinahanap siya ng lalaki at magbubunga ang nangyari sa kanila? Pagdating ng tiyahin, nagulat ito pagkakita kay Louie na karga pa si Ellie. Kamukha kasi nito ang pang-apat niyang anak. Masasabing pang-apat dahil iyon ang ika-4 na lumabas sa kanya. Tita, si Louie po, siya po ang ama ng sextuplet. Hindi alam ni Elaine kung iyon ba ang tamang pagpapakilala niya kay Louie, pero nag-aalangan siya. Good afternoon, tita. Magalang namang bati ng lalaki. Sinuyod ito ni tita ng tingin bago ibinaling sa kanya ang atensyon. Nandito ho ako para sunduin ang aking mag-iina. Nang hindi nagsasalita ang kanyang tiyahin, si Louie muli ang nagsalita. Napasulyap na muli si tita kay Louie. Hindi naman ito galit, pero larawan ng pagkagulat. Nalulungkot din marahil sapagkat hindi na makikita ng mga ito araw-araw ang sextuplet. Ang 6 na sanggol lang kasi ang nagbibigay ng ingay sa loob ng bahay. Pagkatapos, heto't bigla na lang darating si Louie na parang kabuti at kukunin sila agad-agad, pero hindi naman tumutulang tiyahin niya or wala lamang itong magagawa. Ang buong akala ko si Alfred ang mahal mo. Nang mapagsolo sila ng tiyahin ay saad nito. Kasalukuyan siyang nag-iimpake ng mga damit ng kanyang 6 na anak dito sa silid. Hindi ko alam, tita. Nag-iba kasi bigla ang nararamdaman ko kay Alfred matapos kong mailuwal ang mga anak ko. Wala na rin akong tiwala pa sa kanya. Basta pakiramdam ko pag binalikan ko siya ulit, lulukuhin niya pa rin ako. Umupo ito sa kanyang tabi at tumulong sa paglalagay ng damit sa malaking maleta. Paano mo nasabi? Kilala mo na ba ang ama ng mga anak mo? Magiging masaya ka ba sa kanya? Para na rin kitang anak, Elaine. Nalulungkot ako kapag malungkot ka at concern ako sa kalagayan ng mga bata. Paano kung mas malala pa yung Louie na to kaysa kay Alfred? Paano kung saktan ka din niya? Nasa boses ng tiyahin niya ang pag-aalala sa kanya. Ngumiti naman siya. Tita, hindi ko po mahal si Louie, kaya hindi niya ako masasaktan. At kung sasama man ako sa kanya, yun ay dahil sa mga anak namin. May karapatan siya sa mga bata. Paliwanag ni Elaine. Sa totoo lang, pati ang kanyang mga pinsan ay nalungkot nang malamang paalis na sila. Pero sinabi niya sa mga itong anytime pwedeng makita ang sextuplet kung dadalawin lamang sila. Louie, ikaw nang bahala sa pamangkin ko ha. Ayokong maririnig na sinasaktan mo siya. Saad ng tita niya kay Louie habang nasa labas na sila ng bahay. Nangako naman ng lalaki na aalagaan silang mag-iina. Nasa labas na rin siya nang may sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate at si Alfred ang lula ng sasakyang yun at takang-taka ito nang makita si Louie lalo at karga ang isa sa mga anak nila. Anong nangyayari, Elaine? Tanong ni Alfred sa kanya na may pag-aalala ang boses. Nang makitang nasa labas ang mga bagahe niya maging ang kanyang mga anak na isinasakay sa kotse. Masama itong sinalubong ng tingin ni Louie at inakbayan siya ng lalaki matapos ilagay sa compartment ng kotse ang gamit nila ng mga bata. Ang tiyahin at mga pinsan ay nakatingin lamang sa kanila. Si Alfred naman, lalong naguluhan na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila ni Louie. Hindi siya makaimik noon dahil nasa kamay ni Louie ang kanyang atensyon, lalo at lumipat iyon sa bewang niya na marahan siyang kinabig. Hindi nakatiis si Alfred na hinawakan siya sa kamay upang ilayo sa lalaki. Elaine, mag-usap tayo pwede. Sino ang lalaking to? Sinulyapan nito ang katabing lalaki. Nagalit naman ang anyo ni Louie sa ginawa ni Alfred at walang sabing kinuha ang kamay niya mula sa lalaki. Sino ba tong gagong to, Elaine? Nakakalalaki na ya. Papatulan ko na to. Napipikang saad ni Alfred na kinuwelyuhan ng Louie. Tsaka lang naalarma ang tiyahin at mga pinsan ng halos magsuntukan na ang dalawa. Agad hinila ng tita niya si Alfred palayo sa nagtitimping si Louie. Nag-aalala na siya noon para sa dalawa. Alfred, mag-usap na lang tayo bukas, please. Taranta niyang sabi sa lalaki na hinawakan ng kamay nito upang bitiwan si Louie nang muli itong sunggaban. Bakit hindi mo sabihin ang totoo, Elaine?
As if papayagan kitang makipagkita pa sa kanya bukas or sa susunod na bukas. Si Louie iyon na seryosong nakatingin kay Alfred. Pigil ito ng tiyahin maging ng dalawang pinsan na nagsabing umalis na sila. Pansamantala, kasama nila si Chilling at si Yaya Mira para may hahawak sa mga baby at nasa loob na ng sasakyan ng mga ito na nag-aalalang nakatingin sa kanila. Anong totoo, Elaine? Sino ang lalaking ito? Galit na tila nasasaktang tanong ni Alfred sa kanya. Alfred, si Louie. Siya ang ama ng mga anak ko. At para matigil na ang lalaki, sinabi niya na ang totoo. Kaya napat na nga itong hindi makapaniwala. Habang natitigilan ng lalaki, hinila na siya ni Louie pasakay ng kotse. Elaine, mag-usap tayo. Huwag kang sasama sa lalaking yan, Elaine. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Elaine. Habol pa ni Alfred sa kotse ni Louie na agad pinaharurot ng lalaki nang maisakay si Elaine. Tila nilamon na lang ng hangin ang boses ng lalaki at hindi na narinig pa ni Elaine. Nilingon pa ito ni Elaine, tsaka lang napagtanto ni Elaine na wala na talaga siyang nararamdaman para kay Alfred. Hindi niya na ito mahal katulad noon. Napatingin siya sa gawin ni Louie na galit na nagmamaneho. Bakit parang nagsiselos ito kay Alfred kanina? Piling may relasyon silang dalawa. Oo nga't siya ang ina ng mga anak nila, pero wala naman itong nararamdaman sa kanya. Pero kanina sa harap ni Alfred, dama niyang galit ito sa lalaki. Napaigtad pa siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tignan niya sa bag, si Alfred ang tumatawag. Huwag mong sasagutin. Utos ng supladong lalaking nasa driver's seat. Nilingon niya ito. Kaibigan ko si Alfred. Mahal ka noong tao. Kaibigan lang ba yun para sa'yo? Ikakasal ka na sa akin, Elaine. Kaya wala ka ng karapatang makipag-usap sa kahit na sino. Lalong-lalo na sa lalaking yun. Galit nitong Mando sa kanya. Napataas naman ang kilay ni Elaine. Wala pa naman silang napag-usapan tungkol sa kasal, pero bakit sinasabi nito yun? Gusto niyang magalit, pero bakit ganun? Hindi niya mapigilang kiligin sa reaksyon ni Louie kanina. Pakiramdam na nagpangiti sa kanya. At ngiting napalis nang pahablot nitong kinuha ang hawak niyang cellphone na ngayon panay pa rin ang ring. Tsaka nito ibinato bigla sa labas ng sasakyan. Tanaw niya pang nagkalasog-lasog yun at nasagasaan ng kasunod nilang sasakyan. Anong ginawa mo? Buliyaw niya sa lalaki at nakaramdam ng inis. Kaya kong palitan ng 10 piraso ang cellphone mo. Ayoko lang na may contact pa sa'yo ang lalaking yun. Naiintindihan mo ba, Elaine? Napailing siyang hindi makapaniwala kay Louie. Kahapon lang ito dumating sa buhay niya, pero akala mo kung sino na pagmamay-ari na siya. Pero dahil nagmamaneho ang lalaki at nakamata si Chilling at Yaya Mira, hindi na lamang siya kumibo, sa bahay niya na lamang ito kokomprontahin. Huminto ang sasakyan ni Louie sa mataas na gate at automatic iyong bumukas. Tumambad sa paningin ni Elaine ng malawak na garden at may iba't ibang kulay ng magaganda at malalagong halamang namumulaklak na tila ba alagang-alaga na napapagitnaan ng malaking fountain. Napakalaki din ang bahay na bumungad sa kanila pagbaba nila ng kotse at 2 naka-uniform na maid ang sumalubong sa kanila na siyang kumuha sa mga gamit nila ng mga bata. Dalhin mo sa kwarto ko ang lahat ng gamit ni Elaine. Utos ni Louie sa isang katulong. Tumangon naman ito. Ang isa namang maid, binuhat ang mga gamit ng kanyang sextuplet na nasa malaking maleta. Pakidala yan sa kwarto ng mga anak ko. Utos ni Louie sa isa pang maid na sinagot nito ng tango. Hindi niya maiwasang humanga sa kagandahan ng bahay pagpasok nila sa main door. Halos mapanganga siya sa mga mamahaling bagay na nakikita niya sa loob ng sala. Napakakintab ng tiles na sahig na pwede siyang manalamin. Napakayaman pala ng lalaki na kilala niya sa resort, kaya parang nakadama siya ng pagkailang sa lalaki. Mukhang hindi siya mababagay dito. Nasa ganoong senaryo siya nang may ginang na bumaba mula sa hagdan at manghiyak-ngiyak na niyakap siya at hinalikan ang karga niyang si Shea. Pagkatapos ay binalingan ang iba pang apo na karga na naman ni Louie, si Clark at Joey. Kapwa hinalikan tsaka binalingan sina Ellie, Chloe at Eva na hawak naman ni Mira at Chilling. Hindi ito magkamayaw sa kalahating dosenang apo at nababasa ang matinding kaligayahan sa mga mata. Para bang inaasahan na ng ginang ang kanilang pagdating. Sa tansya ni Elaine ay nasa 70 plus na ang babae dahil may iilang kulubot na ito sa muka. Bagaman bakas pa rin ang kagandahan nito noong kabataan. Mga apo ko,
Usal nito habang nagtutubig ang mga mata sa luha at panihaplos sa pisngi ng kanyang mga anak at isa-isang hinalikan bago sa muli siya'y binalingan. Elaine, iha, salamat. Simula ngayon, kayo ng mga apo ko ay miyembro na ng pamilyang ito. Bukas na bukas, ipapahanda ko na ang kasal ninyong dalawa ni Louie. Saad nitong masayang masaya. Wala siyang masabi na napatingin sa gawin ng lalaki. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala at nagtatanong sa sarili. Pero napakasaya niyang tanggap nito maging ang kanyang mga anak. Para na ngang maiiyak siya. Salamat, ma'am. Usal ni Elaine. Tumawa naman ito. Tawagin mo na akong Mami Iha dahil ngayon pa lang bahagi ka na ng aming pamilya. Dahil ikaw ang ina ng aking apo. Ngumiti siya't alanganing tumango. Salamat po, Mami. Alanganin man, nagpractice na siya. Agad nagpahanda ang donya ng makakain sa mga katulong. Magpahinga muna kayo. Dalhin mo muna sa silid ang mga bata para makapagpahinga. Baling ito kay Louie na kinuha si Clark na karga ng anak. Agad naman silang tumalima upang dalhin sa silid ng mga ito ang kanilang mga anak. Malawak ang silid ng 6 na bata, malamig at kumpleto ng mga kagamitan, maging mga laruan. Nagustuhan mo ba, Elaine? Alam mo bang sa sobrang excited kong makasama ang mga anak ko, magdamag kong pinaayos ang kwarto sa mga maid at nagpa-deliver ka agad ng mga gamit nila. Narinig niyang wika ni Louie. Nginitian niya ito. Tama lang ang kanyang desisyon na sumama sa lalaki. Bukod sa hindi na siya mahihiya sa mga tiyahin, nagiging masaya na ang kanyang mga anak dahil kasama na nito ang ama. Kapag nagpakasal siya kay Louie, magiging maayos ang buhay nilang mag-iina. Hindi na siya mahihirapan pa dahil mayaman naman pala ang lalaki. Katuwang niya itong inaasikaso ang mga bata. Pinaliguan ng sabay-sabay at binihisan. Ngayon pa lang, alam na ni Louie na hindi madaling mag-alaga ng anak. Na alam na nito ang hirap na dinanas niya ng ilang taon. Matapos mapadede ang mga ito, hinayaan na muna nila sa crib na maglaro habang nagpapaantok. Dinala naman siya ni Louie sa silid nilang dalawa upang makapagpahinga na rin siya bago sila kumain. Salamat, Louie. Pagdating sa kanilang silid ay saad niya. Siguro yung pasasalamat niyang iyon dahil sa effort ng lalaki na mahanap sila at madala nito sa bahay na iyon. Walang imik. Ngunit humahakbang palapit sa kanya si Louie. Marahan naman siyang napaatras nang mabasa ang nilalaman sa mga mata nito. Kapag malapit na sa kanya ang lalaki, palagi niyang nakikita at nababasa ang kakaibang titig nito sa kanya. May pagnanasa. Hindi ba pwedeng pagmamahal? Imposible. Napasinghap siya nang kabigin siya nito sa bewang at idikit ang kanyang katawan sa katawan nito. Nag-iwas siya ng tingin, subalit kay hirap gawin. Gusto niyang titigan ng mga mata nito. Alam mo bang, miss na miss kita, Elaine? Kumabog ang dibdib niya sa sinabi ng lalaki. Sa sobrang katahimikan sa loob ng kwarto, tanging paghinga lamang nila ni Louie ang kanyang naririnig. Pakiramdam ni Elaine ay lumukob ang kakaibang init sa loob ng silid na yun, marahil dahil sa pagkakadikit niya sa katawan ng lalaki. Bakit ganun? Hindi niya magawang itulak ang lalaki kahit na alam niyang hahalikan na siya nito. Katunayan, iniintay na lang niyang lumapat ang mga labi ni Louie sa kanyang labi. Pero bago yun, binulabog sila ng katok mula sa labas. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at sa gulat, naitulak niya si Louie pero hindi naman natinag ang lalaki. Sir, ma'am, nakahanda na raw po ang mesa at kakain na. Boses iyon ng maid. Okay, susunod na kami. Tugon ni Louie pero nanatiling nakayakap sa kanya. Kalaunan, narinig niya ang yabag papalayo ng maid kaya muling nabaling sa lalaki ang kanyang atensyon. Napaunat siya bigla sa kinatatayuan nang walang babalang siniil ni Louie ng halikang labi niya. Halos magkandabuhol ang kanyang hininga na napakapit sa magkabilang braso ng lalaki dahil nangatog ang kanyang tuhod at kasabay ang pagsinghap nang buhatin siya nito at isinandal sa nakapinid na pinto. Mas lalo pang inangkin ang labi niya nang nag-aalab at sabik na halik. Pero bago pa tuluyang bumigay na muli si Elaine, itinulak niya ng malakas si Louie at nagkukumahog na lumayo sa lalaki. Hindi pa nga sila na ikakasal, gusto na namang umisa. Hindi pwede. May problema ba? Nabibitin itong tanong sa kanya. Louie, ayoko. Baka makalimot ka. Ano kasi, hindi pa tayo kasal. Isa pa,
Manligaw ka muna para maging official tayo. Habang inaayos ang sarili ay saad ni Elaine. Manligaw? Mahina itong tumawa. Anong nakakatawa? Di ba kayo nagpapakasal ng dalawang lalaki at babae dahil magkasintahan sila't nagmamahalan? Wala naman tayong relasyon Natigilan din ito't nag-iisip. Okay, liligawan kita kung yan ang gusto mo. Sigurado naman ako mapapasagot kita kaagad. Confident nitong sabi na tumalikod at lumabas ng kwarto matapos siyang panakaw na halikan sa pisngi. Sinundan niya ito ng tingin habang kinikilig. Ano bang pakiramdam ng liligawan ng isang Louie Vergara? Tanong pa sa sulok ng kanyang utak. Hindi niya mapigilang mapangiti sa isipang yun. Pagkuway sinaway niya ang sarili. Hindi niya kasi mapigilang kiligin. Matapos maghapunan, nakita niyang tumuloy ang lalaki sa kwarto ng mga bata. Gising pa si Baby Chloe at si Baby Ellie na nilalaro nito. Makikitang sabik nga ito sa kanilang anak dahil ito ang nagpatulog sa dalawang anak habang ang iba ay tulog na. Siya naman ay inasikaso ang mga damit niya at inilagay sa isang closet pagkatapos ay naglinis na ng katawan. Tsaka siya nagtungo sa kwarto ng mga bata at doon niya balak matulog. Hindi naman kasi pwedeng iasa lamang sa yaya ang pag-aasikaso sa anim. Mas mabuti kung nasa kwarto siya nito para naririnig niya ang iyak ng sanggol. Sinamahan naman siya ni Louie sa silid ng mga ito para may katuwang siya sa pag-aalaga ng kanilang mga anak katulad ng ipinangako nito sa kanyang tiyahin. Kinabukasan, halos kakaalis lang ni Louie nang may flowers at chocolate na ipinadeliver para sa kanya. Hinatid iyon ng maid sa kanyang silid at ipinadala nga daw ng lalaki para sa kanya. Nagtataka man, nagpasalamat na lamang. Sakto ding tumawag ang lalaki sa kanyang cellphone na ibinigay nito kanina bago umalis at tanging number nito ang naka-phone book. Nagustuhan mo ba yung flowers and chocolate? Tanong ni Louie sa kabilang linya. Napatingin naman siya sa hawak na isang punpun ng bulaklak. Oo, salamat Louie. Pero para saan to? Nililigawan ka, ano pa nga ba? Dinig niya ang magaan itong boses na nagpangiti sa kanya. Parang may kung anong kiliti siyang naramdaman sa kanyang puso. Bigla ay naging makulay ang kanyang paligid. Wala sa sariling dinala sa kanyang ilong ang hawak na fresh flower. Maaga akong lalabas sa office mamaya para i-date ka. Wika nito nang hindi siya kumibo. Seryoso na ba to? Hindi makapaniwala si Elaine. Mukha ba ako nagbibiro? Pasasagutin kita bago pa man tayo ikasal. I love you, Elaine. See you later. Bye. Agad nitong pinutol ang linya pero dahil sa huling tinura ni Louie, natulala siya. May kaligayahang humaplos sa kanyang puso. Ang saya niyang marinig iyon mula sa ama ng kanyang mga anak. Mahal siya ni Louie? Kailan pa? Katanungan sa utak niyang walang kasagutan. Mukha ngang bibigay na siya ngayon pa lang. Dama niyang kinikilig siya sa lalaki. Ilang sandali pa'y napaigtad siya ng may kumatok. Si Sita iyon, maid sa mansyon at may dalang dalawang paper bag. Ma'am, pinadeliver daw po ni Sir Louie. Ngiting saad nito sa kanya. Kay Louie na naman? Salamat Sita. Kinuha niya iyon at ngumiti sa babae. Napapaisip naman siya kung anong laman ng paper bag. Matapos ilapag ang hawak na bulaklak, binuksan iyon at nagulat siya nang makita ang laman. Mamahaling damit at sandals. Puno ng paghanga na binuklat sa harapan ng mamahaling dress. Itinapat iyon sa kanyang katawan habang nasa harapan ng full-size mirror. Napapangiti siya sa kanyang sarili. Alam ni Louie kung anong damit ang bagay sa kanya. Kalaunan, nag-beep ang kanyang cellphone. Nagpadala si Louie ng mensahe. Susunduin kita at 7 p.m. Sorry kung hindi ako makakalabas ng maaga. May importante lang akong gagawin. Sana nagustuhan mo ang damit na binili ko para sa'yo. Anito sa mensaheng pinadala. Okay at salamat lang ang reply niya sa lalaki. Excited na rin siya sa first date nila ni Louie mamaya. Itinabi na lang muna ang lahat ng mga iyon at tinungo ang kwarto ng mga anak. Uunahin niya muna ito. Nadatnan niya ang lola ng mga bata. Nakalaro ang kanyang mga anak na gising na pala lahat. Good morning. Binati siya ng ginang at buhat nito si Ellie. Good morning, Mami. Tugon naman niya. Nahihiya siya na natutuwa dahil gusto siya nito para kay Louie. Mahal na mahal ang mga apo. Halata naman sa kasiyahan nito habang natural na nakikipag-usap sa mga musmus.
Si Ellie ay tuwang-tuwa na kinakausap ng lola. Tumatango at panay ang ngiti. Katuwang din nila ito sa pagpapaligo sa 6 na bata. Pagkatapos ay tsaka nila dinala sa komedor upang mag-almusal. Nakapagluto na rin ito ng soup na almusal ng mga apo. Siya ang nagpakain kay Shea at Clark. Si Mira naman ang nagsubo kay Joey at Chloe. Si Sita, pinakakain si Eva at ang kanyang nalalapit na biyanan ay siyang nagpapakain kay Ellie na kanina pa nito karga. At pagkatapos mag-almusal ng 6, hinayaan lamang nila itong maglaro sa napakaluwag na sala. Ibinaba lahat ni Mira ang mga laruan ng 6. Hindi nga naman maiinip ang mga bata sa sala. Silang lahat ay nakamasid lamang sa mga bata. Sinasagot na kita, Louie. Walang kiming wika ni Elaine sa lalaki. Nasa isang restaurant sila ngayon for a date at hindi niya na mabilang kung ilang beses na iyon. Mahigit 1 buwan na rin siya nitong nililigawan at walang minti sa mga flowers sa umaga. Ang sweet message. Naging masigasig itong pasagutin siya at sa totoo lang, nagpakipot pa siya ng konti. Masarap talaga kasi yung pakiramdam ng nililigawan, para bang special ka sa lahat. Napakaswerte niya lang sa pagkakaroon ng isang Louie Vergara. Kaya bago pa ito mapagod sa panunuyo sa kanya, nag-yes ka agad siya. Sigurado na rin siya sa nararamdaman niya para kay Louie. Mahal na rin niya ang lalaki. Sa sobrang saya ni Louie, mabilis siyang niyakap at dinampian ng halik sa labi. Hindi alintana ang mga tao sa kanilang paligid. At pagkatapos, lumuhod na ito sa harapan niya at nag-propose. Ganon ito kabilis, na tipong takot maunahan at dahil mahal ang lalaking ito, ay oo agad ang kanyang sagot sa proposal ng lalaki. Napabalikwas si Elaine nang maramdamang tanghali na. Araw nga pala yun ang kanilang kasal ni Louie. Tumayo siya at tumunghay sa baba kung saan tanaw niya ang hindi magkamayaw ng mga tao sa malawak na bakuran ng mansyon. Dahil dito ang magiging venue ng kanilang kasal. Actually, kagabi pa iyon tapos. Good morning, love. Pukaw ni Louie na nasa likuran niya pala. Nakaligo na ang lalaki pero suot pa nito ang white shirt at nanatiling naka-boxer. Agad siyang niyakap ng lalaki mula sa likuran at tumunghay din sa baba. Ngumiti ito nang magtagpo ang kanilang titig. Kasunod niyang naramdaman ang mainit nitong palad sa kanyang pisngi. Bago sinakop ng mga labi nito ang kanyang labi, ramdam kaagad ni Elaine ang sabik nitong yakap at ang madiing halik. Louie, tulak niya sa lalaki. Hindi na ako makapaghintay pa na maangkin ka ulit, Elaine. Hingal nitong saad matapos siyang halikan ng matagal. Napangiti siya. Sorry, hindi pa tayo kasal. Nilabas niya ang dilat nginisihan ito habang papasok sa banyo. Napapikit si Louie na naiwang nakasunod ng tingin sa babae. Ang bilis magbaga ng kanyang pakiramdam. Sana pala hindi niya na ito sinubukang halikan. Siya lang din naman ang nahihirapan. Be ready after the wedding. Bulong niya at siya naman ang napangiti tsaka nag-prepare niya. Kakaibang saya ang naramdaman ni Elaine sa pagkakataong yun. Habang papasok sa loob ng simbahan at natatanaw si Louie na nag-aantay sa kanya sa dulo. Kapwa sila nakangiti, kapwa masaya para sa araw na iyon. Simula sa araw na ito, Elaine, palagi na tayong magkakasama. Hindi na tayo magkakahiwalay pa kasama ng mga anak natin. Naalala pa niya ang sinabi ng lalaki kanina lang bago ito nauna patungo sa simbahan. Nagniningning naman ang kanyang mga mata habang nakangiting palapit dito. At inaalala ang matamis na pangako ni Louie. Kung gaano siya kasaya, ay siya ring saya ng mga nakapaligid sa kanila. Ang tiyahin at mga pinsan niyang naroon ay nakangiti, mga kakilala at kaibigan ni Louie at ang pinakamasaya sa lahat ay ang kanyang to-be mother-in-law na kanina pa nagpapahid ng luha. Ang sabi nga nito sa kanya, hindi nito inaasahang darating ang araw na magmamahal si Louie at magkakaroon ng katuparan ang matagal nitong hinihinging apo. Hindi lang isa kundi sobra-sobra. Kaya swerte daw si Louie na nakilala siya. Pero ang totoo, siya ang maswerte kay Louie dahil sobra itong magmahal. Imagine, yung 2 taon na walang tigil sa pagpapahanap sa kanya kahit na walang kasiguraduhan kung matatagpuan pa siya nito. Yun lang ay sapat na para magtiwala siya ng lubos sa lalaki. Wala pang 1 oras, natapos na ang seremonya ng kanilang kasal ni Louie. Inuulan sila ngayon ng tukso habang palabas ng simbahan at hawak ng asawa ang kanyang isang kamay. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng karamihan.
Umuulan ng petals sa kanilang dinaraanan. Kinakamayan si Louie ng mga kaibigan nito at siya naman nakikipagbeso sa lahat ng bumabati. Pagkagaling sa simbahan, diretso na sila sa mansyon kung saan ang venue. Tumagal din ang party ng halos 7 oras na kinainipan ni Louie. Excited kasi itong masolo siya. Ang tiyahin at mga pinsan ay hindi naman nagtagal sa venue. Ilang oras lang nakipagbanding sa 6 niyang anak. Na-miss ng mga ito dahil pare-parehong busy kaya hindi sila nadadalaw sa mansyon. Narinig pa niya ang pagpapasalamat kay Louie ng tiyahin bago ito umalis. Ipinagpasalamat na tinupad ng lalaki ang pangako rito na mamahalin siya taalagaan ng maayos kasama ang kanilang mga anak. Matapos ang selebrasyon, tinungo niya ang kwarto ng mga anak. Mahimbing nang natutulog ang mga ito. Hindi alintana ang ingay ng kasiyahan sa labas. "Ma'am, pasensya na nakaidlip po ako," saad ni Yaya Mira nang maramdaman siyang pumasok sa loob. May sarili itong kama sa kwarto ng mga bata dahil dito talaga ito natutulog kasama si Chiling na hindi na nakabalik sa tiyahin dahil mas may tiwala siyang mag-alaga nito sa mga bata, lalo at kilala na ang mga ito ng 6 niyang anak. "Okay lang, matulog ka na ulit. Sinilip ko lang ang mga bata," sabi niya rito. Umiti sa kanya si Mira at humiga ulit. Siya naman ay hinalikan ng 6 na anak at lumabas na ng silid. Nakakaramdam na rin siya ng pagod na tumuloy sa kwarto nilang mag-asawa para mapatda sa nakita. Nadat na niya kasi si Louie na nag-aantay na sa kanya sa ibabaw ng kama. Hindi naman halatang excited ang lalaki para sa kanilang honeymoon. Itinaas nito ang isang kamay at isinenyas ang isang daliring lumapit. Nahigit niya ang paghinga nang makita ang kahabaan ng lalaki. Maliligo lang ako, Louie." Turo niya sa pinto ng banyo pero pahila na siyang inihiga at pinuluputan ng asawa. Naririnig niya pa ang mahina nitong tawa. "Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito, Elaine, and I can't wait another minute." Sinunggaban kaagad nito ng labi ang labi niya at pinailalim siya ng asawa. Wala naman siyang balak tumutol, bagkus ay tumugon siya sa nag-aalab na halik nito at nangunyapit ang 2 braso sa leeg ng asawa. Mas lalo pang lumalim ang halik ng asawa na nagbibigay init sa buo niyang pakiramdam. Hudyat na handa na siya para sa gabing yun. "I love you so much, Elaine." At matapos ang mainit na namagitan sa kanila ay saad ng lalaki. Kapwa sila masaya at magkayakap na nakatulog dahil sa pagod. 5 years later, abala si Elaine sa araw na iyon dahil pasukan na ng kanyang 6 na anak. Siya ang nag-prepare ng breakfast nila, maging sa mga baon sa school, katuwang ang 2 maid na si Sita at Bina. Ready na rin ang van na maghahatid sa mga ito patungong school, maging si Kuya Paulo na siyang driver ay handa na rin. Ang 3 yaya ay hindi magkamayaw sa pag-aasikaso sa 6tuplets mula sa pagpapaligo at pagbibihis ng mga ito. "Good morning, sweetheart." Bumaba na ng hagdan si Louie na nakabihis na rin ng pang-office. Nilapitan siya at hinalikan sa pisngi. "Good morning, Mommy. Good morning, Daddy. Good morning, Ate Sita. Good morning, Ate Bina." Kuro ng 6 na bata sa kanila na dadatnan dito sa komedor. Saktong bumaba na rin ang mga ito. Isa-isang lumapit sa kanya at humalik sa pisngi bago binalingan ng ama na naroon at hinalikan din sa pisngi. Sabay-sabay nang kumain ng mag-ama habang nagkukentuhan para sa first day of school na sumakto pa sa anniversary nilang mag-asawa. Matapos kumain, inihatid na niya sa van ng 6 na bata, bit-bit ang bag at isa-isa nang sumakay sa van kasama ang 3 yaya na maghahatid sa mga ito. "Kuya Paulo, ingat sa pagmamaneho ha?" Anya sa driver. "Yes, Mom." Ngiti ng driver at nilingon ng bata kung okay nang nakaupo ang lahat. Kumuway pa sa kanilang mag-asawa ng sabay-sabay ang 6tuplet bago tuluyang umalis. Masasabing napalaki nila ni Louie ng maayos ang kanilang mga anak na sakto sa pangaral. Kahit aaminin niyang makukulit ang mga ito at minsan ay pasaway, pero alam nilang mapagmahal at magalang. Habol niya pa ng tanaw ang sasakyan kung saan lulan ng 6 niyang anak. "Bye, sweetheart." Agaw pansin sa kanya ng asawa na pasakay na rin sa kotse matapos siyang dampian ng halik sa labi. "Ha?" React niya na hinabol ito ng tingin. Nakadama kaagad siya ng tampo. First time nangyari na hindi siya binati ng asawa sa kanilang anniversary.
ni walang flowers sa chocolate, samantalang nitong mga nakaraang anniversary nila, advance nitong binibigay sa kanya ang mga regalo para sa kanya. Nang makaalis ito, tinungo niya ang kanilang kwarto ni Louie at nagsimula ng maglinis sa buong kwarto nilang mag-asawa. Marami nang ginagawa ang mga katulong kaya hindi niya na inaasa pa ang paglilinis ng kanilang silid mag-asawa. Siya rin ang nag-aasikaso sa mga gamit ng 6 niyang anak dahil gusto niya naka-organize ang lahat. Habang nagliligpit, naalala na naman ni Elaine ang kanilang anniversary na kinalimutan ng asawa. Kalaunan ay napatingin siya sa salamin at marahang lumapit sa harapan nito. Nakita niyang magulo ang kanyang buhok at pinagpapawisan. Mukha na siyang haggard at losyang dahil inuuna niya na ang anak bago ang sarili. Napabuntong hininga siya. Hindi kaya yun ang rason? Sa bagay malaki na ang mga anak nila. Siguro hindi niya na kailangan pang pag-aksayahan ng oras ang maliit na bagay lang naman. Ang mahalaga, maging mabuting asawa sa kanya si Louie at naging mabuting ama sa kanilang anak. Pagdating ng mga anak, ay ito na muli ang kanyang aasikasuhin. Bibihisan, papakainin at pagkatapos, konting laro at patutulugin. Sakto naman niyang lalabhan ng mga hinubad ng 6, katuwang sina Sita at Bina. 2:00 ng hapon nang umalis siya upang mag-grocery sa pangangailangan nila sa bahay. Tulog na noon ang 6 na bata, mukhang napagod sa school. Sabi nga ng butihin niyang biyanan, hayaan na niya sa lahat ng katulong ang mga gawaing bahay. Subalit nasanay na siyang nag-aasikaso sa mga anak, maging sa lahat ng mga pangangailangan sa loob ng bahay, kahit na alam niyang napapabayaan niya na ang kanyang sarili. Si Bina ang kasama niya sa grocery at si Kuya Paulo na kanilang driver. Sa supermarket, tumawag sa kanya si Louie. Aalis daw sila mamaya pagdating nito galing office at may titig ng property sa Bataan at nais nitong bumili ng bahay bakasyonan. Isasama ba natin ang mga bata? Tanong niya rito. No, may kikitain din kasi akong investors doon. Magiging busy ako. Tsaka na natin isama kapag settled na ang bahay bakasyonan. What do you think, sweetheart? Sige, ikaw ang bahala. Saglit lang naman ata tayo doon. Walang gana niyang sagot. Heto maghapon na pero hindi talaga nito naaalalang batiin siya. Kaya bilang ganti, hindi niya rin ito babatiin. Pero teka, akala ba niya'y kalilimutan na lang niya ang tungkol doon? Pero hindi sinanay kasi siya ni Louie. Kinahaponan nga, bihis na siya bago dumating ang asawa. Sa loob ng kotse, tahimik ito habang nagbabiyahe sila. Paminsan-minsan ay sinasabay ng lalaki ang kanta mula sa stereo kapag kuwa'y sinusulyapan siya at niningitian. Pero kahit masama ang loob sa asawa, hindi niya magawang hindi ito pansinin. Pasalamat talaga si Louie. Irresistible ang kagwapuhan nitong walang kupas. Pagdating nila sa destinasyon, inalalayan siya ng asawang bumaba ng sasakyan. Wala siyang maisatinig sa mga sandaling yun nang igiya siya ni Louie sa gilid ng dalampasigan kung saan may ilang staff ng resort na naghihintay sa kanila. Yes, nasa isang resort sila ngayon. Akala ba niya magtitingin lang sila ng property dito? Bakit nag-check-in sila sa isang hotel at heto? This way, ma'am, sir. Saad pa ng isang staff habang nakangiti sa kanila. Iginiya siya nito sa iisang mesa na nasa gilid ng dalampasigan na tanging liwanag lamang ng buwan ang tanging nagsisilbing ilaw sa kanila. Napalingon siya sa gawi ng nakangiting asawa nang alalayan siya nitong umupo sa harap ng mesa na may iba't ibang putahing nakahain. May gustong iparating sa kanya ang tagpong yun kahit na hindi ito magsalita. Hindi niya akalain na napakaromantiko ng dinner date na inihanda ni Louie para sa kanilang anniversary na inakala niyang nakalimutan nito. Nagtampo pa man din siya. Louie, kumain na muna tayo love bago tayo mag-usap, okay? Saad nito bago siya tinapunan ng ngiti. At sinenyasan ng staff ng resort na iwan muna sila. Tumango naman ang mga ito bago tumalikod. Napalunok siya sa sobrang kaseryosohan ni Louie. At pagkatapos nga nilang kumain, tumayo ito at kinuha ang kanyang isang kamay upang alalayan siyang tumayo din. Hindi niya malaman ang gagawin. Pwede ba kitang isayaw, Mrs. Vergara? Malambing nitong tanong. Napangiti siyang naluluhang ewan. Agad tumango nang hapitin siya nito sa bewang na ngayon isinasayaw siya ng asawa na ang tanging tugtog ay ang mabining pagaspas ng hangin sa dalampasigan at ang mahihinang alon sa karagatan na sinasabayan ng malakas na tibok ng kanyang puso.
Napakasaya niya. Happy anniversary, Elaine. I love you so much. Masuyo nitong usal. Sa pagkakatitig niya sa asawa niya, napahikbi si Elaine. Naglaho ang buong maghapong pagtatampo niya rito. Akala ko nakalimutan mo na. Kanina pa masama ang loob ko sa'yo. Naiiyak niyang saad. Pwede ba yun? Mahina itong tumawa at dinampian siya ng halik sa labi pagkatapos punasan ng luha niya sa mga mata. Alam kong busy ka sa pag-aalaga sa mga anak natin. Busy ka sa lahat. Sobrang na-appreciate ko yun, Elaine. At dahil dyan lalo kitang minahal at walang magbabago sa pagmamahal ko sa'yo. Pagkasabi, tuluyan na siyang niyakap ng asawa ng buong higpit. Gumanti siya ng yakap, mas mahigpit. Yung dama ni Louie ang buo niyang pagmamahal. Nasabi niya sa sarili na kahit kailan, hindi na siya magtatampo dahil alam niyang sobrang mahal siya ng asawa. Hindi nagtagal, siniil nito ng halik ang kanyang labi hanggang sa namalayan na lamang niyang nasa isang gilid na silang mag-asawa at sineselebrate ang 5 taong anibersaryo ng kanilang kasal. Lumipas pa ang mga taon na naging successful sila ni Louie sa pagpapalaki sa marami nilang anak kahit na hindi ganun kadali at kalakip na mas lalo pa nilang minahal ang isa't isa na nangangakong hanggang sa kanilang pagtanda walang magbabago sa kanilang nararamdaman.